Ang simoy ng hangin sa loob ng marangyang simbahan ay puno ng bulaklak, musika at matatamis na pangako ng pag-ibig. Para sa lahat ng naroon, ito ang pinakamasayang araw. Ang araw ng kasal ni na Orion Bariskova at ng kanyang mapapangasawang si Clarice Avancena. Ngunit sa likod ng lahat ng ganda at ngiti, may isang babae na tahimik na gumagalaw sa bawat sulok. Nakasuot siya ng simpleng damit, may hawak na listahan ng mga gagawin at tinatanggap ng lahat bilang ang bagong wedding planner na kinuha para siguradong maayos ang seremonya. Siya si Claudie Carrion, ang tunay na kasintahan ni Orion, ang babaeng minahal nito ng higit sa lahat at ang babaeng tanging magpapatibok sa kanyang puso. Ngunit nabago iyon dahil sa isang kasinungalingan, isang business tycoon na umaasa na lahat ng nasa harapan ay totoo. Lahat ng nakikita, walang kasinungalingan. Walang nakakaalam kung sino siya. Walang nakapansin sa kanyang mabilis na pagtingin, sa kanyang mga kamay na mahigpit na nakakuyom at sa kanyang mga mata na puno ng sakit at galit. Sa loob ng kanyang bag, hindi lamang mga kagamitan sa kasalang laman. Mayroon siyang mga ebidensya, mga katotohanan at mga patunay na magwawasak sa perpektong imaheng ipinapakita ng magkasintahan. Dahan-dahan siyang lumapit sa harap habang ang musika'y humihina at ang mga bisita'y tumatayo para salubungin ang bagong pumasok na nobya. Ngumiti si Claudie, isang ngiting puno ng lihim na layunin. Akala nila matatapos ang araw na ito ng masaya. Akala nila magsisimula na ang kanilang buhay ng walang makakahadlang. Ngunit hindi nila alam na bago pa man mabigkas ang katagang oo tinatanggap ko, may isang malaking revelasyong nakahanda ng ibunyag. Isang katotohanang magpapahinto sa seremonya. Magpapahiya sa kanila sa harap ng lahat at magpapakita kung sino talaga ang mga taong nagtatago sa likod ng magagandang pangalan at pananamit. Dumating na ang oras at ngayon magsisimula na ang katotohanan. Her sweetest revenge na hindi makakalimutan ng lahat, lalong-lalo na ni Clarice at ng ina nito na stepmom niya. Babe, this is what I wanted. It's so pretty and so elegant. Look oh, sobrang ganda babe. You want to try it on? Tumango ng sunod-sunod si Clarice. Halatang halata ang ngiti sa kanyang labi. Kitang-kita ang excitement at kilig niya habang kinukuha ang gown mula sa manikin. Excuse me, pwede bang tulungan niyo ako dito please? Sabi pa niya sa isang staff ng butik. Tumalikod si Claudie. Gustong-gusto niya nang sabihin ng totoo kay Orion na siya ang Claudie na minahal nito. Pero alam niyang hindi pa sapat ang lahat ng ebidensya at hindi pa siya handa. Kailangan muna niyang patunayan ang lahat ng kanyang hinala. Excuse me? Natigil siya sa paghakbang nang marinig ang boses ni Orion. Gustong-gusto niya itong lapitan, halikan at sabihing siya ang Claudie na kilala nito. Pero hindi pa talaga pwede. Alam niyang hindi ito maniniwala kung salita lang ang meron siya. Si Orion ay yung tipo ng tao na hindi naniniwala sa sabi-sabi lamang. Unless may ipakita kang matibay na patunay na totoo ang lahat ng iyong sinasabi. Yes sir. Parang kinapos ng hininga ang dalaga ng paglingon niya. Nasa mismong likod niya na pala si Orion at titig na titig ito sa kanyang mga mata na nakatago sa makapal na salamin ng kanyang eyeglasses. May iba pa po ba kayong gustong makita ng mga gown sir? Napalunok siya. Hindi ito sumasagot. Patuloy lang siya sa pag-atras. Hanggang sa huli ay ang pinto ng dressing room ang binagsakan ng likod niya. Sir, may problema po ba? Orion, this is me. This is Claudie. Sigaw ng kanyang isipan. Gusto niyang isigaw ito ng malakas, pero hindi pwede. Hinihintay pa kasi ng private investigator na kinuha niya ang lahat ng ebidensya na pwede niyang gamitin laban kay Clarice para makaganti siya ng tama at mas masakit. Ang tibok ng puso niya, sobrang lakas ng pagtibok. Sana lang hindi nito mapansin o marinig yun. Sandali lang po sir. Pero bigla na lang siyang itinulak nito papasok sa loob ng dressing room at isinara ng padabog ang pinto. Sir, ano po bang problema? Shh! Stop talking.
It's so annoying. Ang malalim at matigas na tinig na yon, miss niya na. Ang paraan ng pagtitig nito sa kanya noon at ang paraan ng paghalik nito sa kanya, lahat ay biglang bumalik sa kanyang alaala. Babe, nasan ka na ba? Narinig niya ang boses ng kanyang stepsister. Mabilis na itinulak ni Cloudy palabas si Orion at sumunod naman ito ng walang pagtutol. Si Clarice, ang kanyang stepsister, ang babaeng umagaw sa lalaking mahal na mahal niya. Biglang bumalik sa isipan niya ang nakakatakot na pangyayari na iyon. Nakatayo sila noon sa gilid ng matarik na bangin, malayo sa ibang tao. Akala ni Cloudy, yayayain lang siya ni Clarice para makipag-usap ng maayos, kaya pumayag siyang sumama sa hiking. Akala niya mabait ito but no. Para lang pala itong hayop na gutom na naghihintay lang ng tamang pagkakataon para agawin ang pagkaing nais nito mula sa'yo. Isang babaeng delikadong maging kaibigan. Sobrang traidor at plastic. Why do you still need to force yourself on Orion? Sa akin lang siya dapat mapunta. Sigaw ni Clarice na puno ng inggit at galit ang boses. Clarice, kapatid kita. He loves me and I love him too. Huwag nating gawing dahilan to para magkasakitan tayo. Pero hindi ito pinansin ni Clarice. Mabilis itong lumapit. Hinawakan ng mahigpit ang braso ni Cloudy at ngumiti ng may halong pait at kasamaan. If you won't give him to me, there's only one way, Cloudy. Mula ka na lang ng tuluyan. Bago pa makasigaw o makahawak si Cloudy, itinulak siya nito ng buong lakas. Sa isang iglap, pakiramdam niya'y lumipad ang kanyang katawan pababa. Ang huling nakita niya ay ang masamang tingin ng kapatid niya. Walang kahit anong pagsisisi sa muka. Bago ito tumalikod, panatag ang loob na akala nito, patay na siya. Muling bumalik si Cloudy sa kasalukuyan at mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ang sakit at takot na nararamdaman niya noon, parang bumabalik ulit. Pero sa pagkakataong to, may kasama na itong matinding determinasyon. Dahil sa ginawa ni Clarice, doon niya napagtanto na ang pagiging mabait ay isang kahinaan at ang pagpapaubaya, isang walang kwentang ugali. Nakatayo na siya ngayon, buhay mas matatag at handa nang bawiin ang lahat ng kinuha nila sa kanya. Sir, bigla niyang hinila ang kamay na hinawakan nito, sabay tulak dito palabas ng dressing room. Babe, look! I look so sexy at bagay na bagay ang gown sa akin. Masayang sabi ni Clarice habang umiikot sa harap nila. Yeah, it's so perfect. Sagot ni Orion pero hindi ito nakatingin kay Clarice. Nakatuon ang mga mata nito kay Cloudy. I like it so much, babe. I like it. No, I love it. Sagot ni Orion nang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Napilitan siyang umiwas ng tingin. Pakiramdam niya, unti-unti siyang natutunaw sa matinding titig ng lalaki. Kung hindi lang sana inagaw ni Clarice ang kanyang pagkakakilanlan, mas madali sana ang lahat. Pero hindi, dahil inakala ng babae na patay na siya, kinuha nito ang lahat, pati ang mukha niya. Kahit ibang mukha na siya ngayon, hindi niya maintindihan kung bakit Clarice pa rin ang ginagamit nito. Really, babe? Lumingon si Clarice sa lalaki. Seryoso ang mukha. Yeah, he looks so perfect. Sagot ni Orion bago ibinalik ang tingin dito. Pero sa sandaling tumalikod ang babae, muli itong bumaling kay Cloudy. It's so perfect, right, Miss Clemente? Ang apelyidong yun, galing sa kanyang ina. Hiniram niya lang ito pansamantala para itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Opo, sir. It fits perfectly on your bride-to-be. Sagot niya ng maayos. Pero mukhang mas bagay sa iyo ang gown. Bulong ni Orion sa tabi niya. Dahilan para mapalunok siya ng malalim. Thank you, babe, sa pagsama sa pagpili ng gown ko. Hindi na ako makapaghintay na maging asawa mo. You're welcome. Nakita ni Cloudy kung paano yakapin at isiksik ni Clarice ang sarili kay Orion. Hindi man lang umiwas ang lalaki, kaya siya na ang umiwas ng tingin. Parang unti-unting napupunit ang puso niya sa nakikita. 3 buwan din ang lumipas bago siya tuluyang nakabalik dito. Sa loob ng 3 buwang yun, si Orion lamang ang laman ng kanyang puso't isipan. Kung hindi lang dahil sa mabait na mag-asawang tumulong sa kanya noong siya'y nahulog, baka patay na siya ngayon.
I love you, babe. Ngumiti lang ng bahagya si Orion. Mabilis na tumalikod si Cloudy. Ayaw niya nang masaksihan ang paglalambingan ng dalawa. Pagka-uwi sa kanyang kondo, diretso agad siya sa kanyang laptop. May ilang bagong email doon galing sa private investigator na kanyang kinuha. Binasa niya ang detalye. 3 malalaking lupain sa Cavite at Bulacan. Lahat ay nililipat na ng pangalan ng ina ni Clarice, si Safera, papunta sa pangalan ng anak nito. Mahigpit na nakuyom ang mga kamao ni Cloudy. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ng kanyang private investigator. Hello Dante, tawagan mo si Attorney Lacuesta at ipadala sa kanyang lahat ng dokumentong ibinigay ko. Siguraduhin mong hindi matutuloy ang paglipat ng mga properties na yun sa pangalan ng hayop na si Safera. They need my signature, pero kapag wala ko, si Attorney ang bahalang umayos niyan. Siguraduhin mong hindi mapipirmahan ang mga papel na yun nang walang pahintulot ko. Yes, Mom. And be careful. Maraming mata si Safera. Alam kong nakabantay siya sa lahat ng galaw. Lalo na at siya ang isa sa humahawak ng company ngayon. Copy that, Ma'am Cloudy. Pagkatapos ibaba ang tawag, tinawagan naman niya si Yaya Belen. Ang matagal niya ng yaya mula pa noong siya'y bata. Ito ang una niyang kinontak noong makabalik siya. At ito rin ang nagsisilbing mata niya sa loob ng mansyon na nagkukwento sa kanya sa lahat ng nangyayari simula noong mawala siya. Cloudy, iha, mabuti at tumawag ka. May dinner ngayon dito sa mansyon na inihanda si Ma'am Safera. Kaya abala ang lahat ng mga katulong. Bakit naman po, Yaya? Kasi sa Lunes na ang meeting ng mga board of directors. At dahil wala ka na, kailangan na daw ng bagong chairwoman para sa company mo. At si Ma'am Safera ang napili nila. Kaya ngayon, todo tawa siya sa tuwa. Hinding-hindi niya ito papayagan. Yaya, nandyan ba si Ninong Losyan? Wala siya dito, iha. Bakit ba? Bumuntong hininga si Cloudy. Si Ninong Losyan ang kasalukuyang acting president ng kumpanya dahil ito ang vice bago siya nawala. Habang si Safera naman ang vice president kahit wala itong posisyon sa kumpanya noon. Dahil asawa ito ng kanyang ama at wala na ang lalaki, siguro iniisip niya na dahil siya ang legal na asawa ng ama niya, may karapatan na itong maging chairwoman, lalo't wala na siya na dating chairwoman. Pero alam ito ni Cloudy, kung wala ang pirma ng kanyang ninong, hindi mapapalitan ng namumuno at mananatili pa rin si Ninong Losya ng namamahala. Pakitawagan niyo ho ako mamaya, Yaya. May aayusin lang ako ng mabilis. Mabilis niyang ibinaba ang tawag. Naligo ng mabilisan at inayos ang sarili. Kinuha niya rin ang kanyang prosthetic scar sa gilid ng labi. Ito ang dahilan kung bakit lagi siyang nakasuot ng face mask nung una. Para maayos niyang lahat ng kailangang gawin nang hindi agad nakikilala. Inalis na ni Cloudy ang mga pagbabago sa itsura niya at bumalik sa kanyang tunay na anyo. Pagkatapos, umalis siya ng kanyang kondo para puntahan ng kanyang ninong. Inilagay niya sa kanyang bag ang makapal na salamin at ang peklat na idinidikit lang. Kailangan niyang dalhin ang mga ito para sigurado. Baka magkasalubong sila ni Orion dahil ang ama ni Orion ay ang kanyang ninong. Pero sigurado siyang wala roon si Orion. Ngunit kailangan pa rin makasiguro. May sarili na kasi itong bahay at hindi umaasa sa ama. Sa oras na ito, siguradong nasa trabaho pa rin ang lalaki. Dahil madalas, hating gabi na ito kung umuwi. At bihira lang din itong pumunta sa bahay ng ama dahil may sarili ng pamilya ang kanyang daddy. Pagdating sa gate ng bahay ng mga Bariskova, isinuot muna ni Cloudy ang kanyang black face mask bago tinawagan ang kanyang ninong. What? Is this really you? No, si Cloudy ay kasama ni Orion. Paano kang… Gulat na tanong ng lalaki sa kabilang linya. Meet me outside, Ninong. I'm here right outside your gate. Ipapaliwanag ko ang lahat sa'yo. Pinutol niya ang tawag. Maya-maya pa, nakita niyang humahangos na lumapit ang kanyang ninong sa gate. Itinabi niya ang kanyang sasakyan sa madilim na bahagi ng kalsada. Lumabas ito sa mataas na bakod papunta sa kabilang kalsada. Paglapit, binuksan ni Cloudy ang pinto ng sasakyan at pinaupo ito sa upuan sa harap. Cloudy, niloloko mo ba ako? Paano naging dalawa ang Cloudy? Sino ang kasama ni Orion ngayon? Pagkakita pa lang sa kanya,
Napabulalas ito kaagad. Si Clarice po, Ninong. Parang biglang nanghina ang lalaki. Dahan-dahang ikinuwento ni Claudia ang lahat ng nangyari at ang kanyang mga plano. Nakikinig lang ito at unti-unting nakikita niyang naniniwala na rin ito sa kanya. Pero paano ko masisigurong ikaw talaga ang tunay na Claudie at hindi ka lang nagpapanggap? 5 taon po ang nakalipas nung binigyan niyo ko ng palayaw na klong-klong, Ninong. Tawa kayo ng tawa nun ng daddy kasi sabi mo magkasing tunog ng krung-krung. Hindi pa man siya natatapos magsalita, niyakap na siya ng kanyang ninong. Pero paano nangyari? Ninong, I want you to do something for me. Wait, sweetheart. Alam na ba ni Orion ang katotohanan? Hindi po, Ninong. He needs to know, Iha. Kailangan niyang malaman. Alam niyo at kilala niyo si Orion, Ninong Losyan. Natigilan ng lalaki. Ikinuwento pa ni Claudia ang mga kailangang gawin. At sa huli, pumayag ang kanyang ninong. Higit sa lahat, kailangan niyang siguraduhin ang kaligtasan at kapangyarihan ng kumpanya dahil ang negosyong iyon ay sa kanyang ina. At kailanman, walang karapatan ng mag-ina na sa Fera at si Clarice sa yaman na iyon. Sige, sweetheart. Mag-iingat ka palagi. Paglabas ng ninong niya, sinundan niya ito. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko akalain na kayang gawin ng mag-inang yun ang ganitong bagay sa'yo, sweetie. Aayusin ko po ang lahat, Ninong. Basta, kayo ang kakampi ko. Of course. Ako pa ba? Ngumiti si Claudie. Pagtalikod ng kanyang ninong at pagpasok nito pabalik sa loob ng gate, bumalik siya sa loob ng sasakyan. Are you the mistress of my dad? Nanlamig ang buong katawan ni Claudie sa narinig. Ang malalim matigas at seryosong boses na galing mismo sa likod ng sasakyan. Si Orion, nasa likuran niya. I'm asking you, look at me. Nanigas ang buong katawan ni Claudie at hindi makagalaw sa mariing bulalas nito. I said look at me. Bago pa man matapos ang sasabihin ni Orion, mabilis nang pumasok si Claudie sa loob ng sasakyan at hindi niya na hinintay na tuluyang mabuksan ng lalaki ang pinto. Pinaandar niya na agad ang kotse at mabilis na umalis. Buti na lang, bahagya lang niyang ibinaba ang face mask kanina at hindi niya tuluyang tinanggal. Kaya nang marinig niya agad ang boses ni Orion, naayos niya agad ang takip sa mukha niya. Hindi pa ito ang tamang oras para magpakilala. Siguradong masisira ang lahat ng plano niya kapag nalaman ito ang totoo. Lalo na at hindi pa niya nakukuha ang lahat ng dapat makuha. Gusto niya sa mismong araw ng kasal nila, malalaman ng lahat dahil siniguro niya na bawat taong nakakakilala kay Clarice ay invited. Sa harap ng lahat ng kakilala nila, doon niya ibubunyag ang katotohanan. Huminga ng malalim si Claudie nang makalayo sa bahay ng mga Bariskova. Ngayong nakausap niya ng kanyang ninong, siguradong matitigil muna ang gagawing meeting sa Lunes. Galit na galit siya na inangkin ng mag-inang yaman na hindi naman sa kanila. Ang lahat ng ari-arian na yun ay galing sa kanyang ina. At ayon sa huling habilin nito nung mamatay, lahat ng iyon mapupunta sa kanya. Wala talagang karapatan ng kanyang ama. Dahil alam niya, bata pa lang siya, manlulokot babaero ito, kaya hinding-hindi niya ito lubos na minahal. Pagdating sa kanyang kondo, nagulat si Claudie nang makita ang isang malaking bungkus ng red tulips na nakalagay sa tapat ng kanyang pinto. May kasama pa itong maliit na card. Kinuha niya ito at binasa. Have a good night. Nakalagay lang na anonymous ang pangalan. Pero dahil alam niyang red tulips ang paborito niya, dinala niya agad ito papasok. Hindi niya alam kung kanino galing, pero sayang kung itatapon niya, kaya ipinasok niya para ma-display. Dito rin sa mismong building na ito gaganapin ang reception sa loob ng 3 linggo. Kaya 1 buwan bago ang araw na yun, kumuha na siya agad ng VIP suite dito. Mabuti na lang at natuto na si Claudie na magluto. Kung hindi pa siya muntik mamatay, baka hindi pa siya matututo. Dati kahit pritong itlog, hindi niya kayang gawin. Pero noong napunta siya sa pangangalaga ni na Lolo Berting at Lola Rosing, kahit gulay kayang-kaya niya ng lutuin. Namimiss niya na ang mag-asawang yun. Kapag naayos niya na ang lahat, sisiguraduhin niyang babalikan niyang mga ito. Nasa kusina pa si Claudie nang tumunog ang doorbell. Pinatay niya muna ang kalan bago lumapit sa pinto para tingnan kung sino ang nasa labas. Pero laking gulat niya nang bumagsak sa harap niya ang katawan ni Orion.
Huminga siya ng malalim nang maamoy ang matapang na amoy ng alak. Sir, anong nangyari? Agad niyang tanong pero ungo lang isinagot nito. Diretso itong sumandal at bumagsak sa kanyang dibdib. Sir, gising po. Nung sinubukan niyang ilipat ang pwesto, tuluyan itong bumagsak sa sahig. Kailan pa natutong uminom ng alak ang lalaking to? Sa tagal ng panahon na magkakilala sila at halos 1 taon nang naging magkasintahan, ni minsan hindi ito umiinom ng alak. Sir Orion, gising po. Kahit anong gawin niya hindi ito sumasagot. Malinaw na lasing ito at ang mukha nito mukhang pagod na pagod. Naawa siya at gusto niyang sabihin ng totoo pero alam niyang hindi pa talaga pwede. Bago niya ito tuluyang maihiga sa sopa, mabilis niyang sinuot ulit ang kanyang prosthetic scars at ang makapal na salamin. Tinali rin niya ang kanyang buhok para hindi agad mapansin ang tunay niyang itsura. Sir, dito ka muna mahiga sa sofa. Tumayo ka po sandali, humawak ka sa balikat ko. Napapangiwi siya sa bigat nito habang hawak ito sa bewang at braso. Pero lalong nanlaki ang mga mata niya nang bigla siyang hilahin ito ng malakas. Kaya napadapa siya sa ibabaw ng dibdib nito. Tumambol ang kanyang puso. Ang pakiramdam na iyon parang bumalik ang alaala nung una niyang naramdaman ang labi ni Orion. I love you, baby. Mahina nitong bulong at ilang sandali pa tuluyan na itong nawala ng malay. Pero si Cloudy parang nakakita ng multo. Para kanino yun? Sa kanya ba o kay Clarice? Nanatiling nakahiga si Orion sa kanyang dibdib. Mabigat ang katawan pero parang mainit na yakap ang hatid dito. Hindi makagalaw si Cloudy. Takot na baka magising ito at makita ang tunay niyang mukha. Pero sa kabilang banda, ayaw rin niyang kumawala. Ito ang piling na na-miss niya. Ang init ng katawan nito, ang bango ng kanyang balat kahit may halong amoy ng alak, at ang tibok ng puso nito na parang sabay na tumitibok sa kanya. Dahan-dahang inilapag ni Cloudy ang kanyang mga kamay sa dibdib nito, hindi para itulak, kundi para maramdaman lang muli ang lalaking matagal niya nang hinahanap. Biglang gumalaw ng bahagya si Orion. Sa halip na bumitaw, lalo pa niyang hinigpitan ang hawak sa bewang ng dalaga at inilapit ang mukha nito sa leeg niya. Parang hinahanap ang isang amoy na matagal niya nang hindi naaamoy. You smell familiar. Mahina't garalgal nitong bulong habang ang labi halos dumadampi na sa balat ni Cloudy. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Parang tumigil ang mundo niya. Baby, muli itong bumulong, mas malapit ng boses sa kanyang tenga. Nanginginig ang labi ni Cloudy. Gusto niyang sumagot, gusto niyang sabihin, nandito lang ako Orion, ako to. Pero pinigilan niya ang sarili. Ang mga luha ay kusang tumulo sa kanyang pisngi at ang kamay na nakahawak sa balikat ng lalaki ay mahigpit na kumapit. Dahan-dahang inangat ni Orion ang mukha niya. Sa kabila ng kalasingan, ang mga mata nito ay nakatuon ng diretso sa kanya. Parang sinusubukang makita sa ilalim ng salamin at peklat na kanyang suot. Itinaas nito ang isang kamay at dahan-dahang ipinatong ang palad sa pisngi ni Cloudy. Ang init ng palad nito dumaloy sa buong katawan ng dalaga na nagpadaloy ng kuryente sa kanyang mga ugat. Your face. Bulong nito habang dahan-dahang tinatanggal ang gilid ng kanyang face mask. I feel like I've touched this face 1,000 times before. Hindi makagalaw si Cloudy, parang nakadikit ang kanyang mga paa sa sahig, habang ang puso parang sasabog na sa halo-halong takot at kilig. Kung matatanggal nito ang takip, matatapos lahat ng pagtatago, pero baka matapos din ang kanyang plano. Pero sa halip na tuluyang hubarin, huminto lang si Orion, ngumiti ito ng mapait. Halos puno ng sakit at muling isinandal ang noo sa noo ng dalaga. Siguro, nananaginip lang ako. Kasi sa mga panaginip lang kita nakikita at mahahawakan ng ganito. At sa isang iglap, ibinaba nito ang kanyang ulo at dahan-dahang idinampi ang kanyang labi sa noo ni Cloudy. Isang halik na puno ng pagmamahal, pagnanasa at matagal na pananabik. Napapikit ng mariin ang dalaga. Ang halik na iyon ay parang kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan na nagpabalik sa lahat ng masasayang alaala nila noon.
Kahit alam niyang mali ito, kahit alam niyang nasa tabi nito ang ibang babae, hindi niya mapigilang sagutin ang init ng yakap nito. Baby, bulong pa ni Orion bago tuluyang lumubog muli sa malalim na pagtulog. Hawak pa rin ng mahigpit ang katawan ni Cloudy na parang takot na baka mawala ulit ito sa kanya. Nang tumahimik ang paligid, dahan-dahang inalis ni Cloudy ang kanyang sarili mula sa yakap ng lalaki. Pero iniwan niya ang kamay nito na nakahawak sa kanyang palad. Umupo siya sa tabi ng sofa. Pinunasan ang kanyang mga luha at nakangiti ng mapait. Bakit parang kakaiba ito kung magsalita? Diba, si Clarice ay nagpakilalang siya, kaya dapat hindi siya nagsasalita ng ganun. Hindi niya maintindihan. Pero agad ding bumalik ang katotohanan sa kanyang isipan. May mga kasalanang kailangang bayaran at may katotohanang kailangang ibunyag. Hindi pa pwede ngayon, baby, I'm sorry. Bulong niya habang hinahaplos ang mukha ng natutulog na lalaki. Sa tamang panahon, malalaman mo kung sino talagang nasa harap mo. Naramdaman ni Cloudy ang paghigpit ng yakap ng mga braso ni Orion sa kanya. Naririnig niyang mahinang ungol mula rito. Lasing na lasing siya. Maya-maya ay narinig niya ang ringtone ng cellphone. Hindi kanya yun. Hinanap ni Cloudy at nakita niya na naroon sa tapat ng pinto. Cellphone ni Orion. Maria Clarissa Cloudy calling. Natigilan siya. Si Clarice ba ang tumatawag? Kaya ba Clarice pa rin ang pangalan niya sa kabila ng ibang muka? Babe, nasan ka ba? Hinahanap ka na ni Mommy. May dinner dito sa bahay at ikaw na lang ang kulang. Si Clarice ngayon, bakit naging 3 ang pangalan niya? Pinagdugtong-dugtong pa ang pangalan nilang dalawa. Babe, nandyan ka ba? Please, magtatampo ako sa'yo. Hindi ka na makakatikim sa akin. I know how much you want me, babe. May pangaakit sa boses nito. Biglang naibagsak niya ang cellphone. Babe! Babe! Isa-isang tumulo ang kanyang mga luha. Tiningnan niya si Orion. Ibig sabihin, may nangyayari na kay Clarice at sa fiancé niya. Babe, sagutin mo ko. Inayos niya ang sarili at sinagot ang tawag. Hindi siya pwedeng masaktan. Hindi ito oras ng pag-iyak niya. Babe, ganyan nga. Huwag kang titigil, babe. Anya tsaka siya tumawa. Pero biglang nahulog ang cellphone na hawak niya nang may humuklit sa kanyang bewang. That sound feels so good. Gusto mo bang ituloy na lang natin? Para siyang kinapos sa paghinga sa bulong na yon sa gilid ng kanyang tenga. Bago pa man makasagot si Cloudy, bigla na lang siyang hinila ni Orion palapit ng husto rito. Ang dalawang kamay ng lalaki ay mabilis na ikinulong ang kanyang bewang. Walang balak na pakawalan pa. Orion, wag, tumigil ka. Dahan-dahang itinaas ni Orion ang mukha nito at kahit malabo pa ang paningin dahil sa alak, ang tingin nito nakatuon ng diretso sa mata niya. Puno ng pananabik at pagmamahal na matagal niyang itinago. You feel so right. So familiar. Bulong pa nito. Bago pa man makapag-isip ng maayos si Cloudy, naramdaman niya ang mainit na labi ni Orion na dumampi muna sa gilid ng mukha niya. Sunod sa kanyang pisngi, hanggang sa dahan-dahang dumapo sa gilid ng kanyang labi. Malambing at mabagal. Napapikit siya ng mariin at ang kanyang mga daliri kusang kumapit sa balikat ng lalaki. Hindi na kayang pigilan ang panginginig ng katawan. Ang init ng yakap nito ay tila natutunaw ang lahat ng pagdududa at sakit na nararamdaman niya kanina. Baby, bulong ni Orion sa pagitan ng bawat halik. I miss you so much. Lalo pang hinigpitan ng lalaki ang hawak sa kanya. At sa isang iglap, tuluyan niyang sinakop ang mga labi ni Cloudy. Malalim at tamis at puno ng lahat ng buwang hindi sila nagkita. Hindi ito halik na padalos-dalos. Ito ay halik na puno ng paghahanap, pagkilala at pag-amin na kahit anong mangyari, ang puso nito lagi siyang makikilala. Ang mga kamay ni Orion ay gumagala ng marahan sa likod at balikat niya. Tila sinusuri kung totoo ang kanyang hawak. Sabihin mo sa aking ikaw yan. Bulong ni Orion, ang nooy nakadikit sa kanya, ang mga mata nakatingin ng malalim. Sabihin mo sa aking hindi ako nananaginip. Dahil kung panaginip man to, ayoko nang magising pa. Ang puso ni Cloudy ay parang sasabog na sa halo-halong kilig.
Kahit alam niyang may panganib, kahit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras, sa sandaling yon, pinili niyang makaramdam. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang noo sa noo nito at sa mahinang boses na pabulong lang, sinagot niya ito. Orion. Muli siyang hinalikan ni Orion, mas malalim pa kaysa sa nauna. Sa bawat haplos, sa bawat halik, sa bawat bulong ng pagmamahal, nararamdaman ni Cloudy na parang bumabalik ang lahat ng masasayang araw nila noon. Bago pa man makabawi ng hininga si Cloudy, muling sinalakay ni Orion ang kanyang mga labi. Don't leave me again, please. Never leave me again. Ang luha ni Cloudy tumutulo na ngayon, pero hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa sobrang kilig, tuwa at ginhawa. Sa sandaling to, naramdaman niyang ang lahat ng paghihirap, ang sakit ng pagkawala at ang pananabik kay sulit na sulit. Kahit pansamantala lang, kahit sa panaginip lang ng lalaki, ang pagmamahalang ito, totoo at buhay pa rin. Alam niyang bukas, hindi na siya nito ulit makikilala. Dahan-dahan niyang ibinalik ang mga halik. Sinasagot ang bawat haplos nito. Habang ang kanyang mga kamay, marahang humahaplos sa mukha nito. Parang sinasabing, nandito lang ako, hinding-hindi na ako aalis pa. Maya-maya pa, unti-unting bumagal ang mga galaw ng kamay ni Orion. Ang mga halik ay naging mas malambing at mahina hanggang sa maging simpleng pagdampilang ng mga labi at yakap. Ang hininga nito ay naging mahaba at malalim. Senyales na unti-unti na naman itong hinihila ng antok. Pero kahit ganoon, hindi pa rin ito binibitiwan si Cloudy. Stay. Just stay please. Huling bulong nito bago tuluyang pumikit. Ang muka'y nakasandal sa dibdib ng dalaga. Nakikinig sa tibok ng puso nito na tila pampakalma sa kanya. Nakatulog si Orion na nakayakap ng mahigpit sa kanya. Ang mga braso'y nakapulupot sa bewang at ang mga labi nakadampi pa rin sa kanyang balat na ayaw pa ring mawala ang pakiramdam na kasama niya ang taong mahal niya. Si Cloudy naman, nanatiling nakahiga sa tabi nito. Ang isang kamay, marahang humahaplos sa buhok at likod ng lalaki, habang ang kanyang puso, punong-puno ng kilig at pag-asa. Kahit alam niyang may mga pagsubok pa na darating, sa gabing ito, naramdaman niyang hindi kailangang mag-alala. Dahil sa puso ni Orion, siya pa rin ang tanging mahalaga. Kung totoo mang may nangyari kay Clarice at Orion, hindi niya masisisi ang binata. Dahil kakaibang babae si Clarice, hindi kagaya niya na kahit matagal na silang magkasintahan, wala pa rin nangyayari sa kanila until now. Dahil alam ni Orion kung paano siya ingatan, kaya minahal niya ito ng husto. Dahil sa respetong ibinibigay nito sa kanya. Kinabukasan, dahan-dahang iminulat ni Orion ang kanyang mga mata. Ang bigat ng ulo niya ay parang sasabog at malabo pa ang kanyang paningin. Ang una niyang naramdaman ay sobrang init at lambot ng kinahihigaan niya. Hindi yung malamig na kama sa bahay niya, kundi parang mainit na katawan na nakayakap sa kanya. Pagtingin niya, doon niya nakita si Miss Clemente, nakahiga sa sofa, habang siya'y nakapatong ng kaunti rito. Ang mga braso niya, mahigpit pa rin nakapalupot sa bewang ng babae, parang sanay na sanay gawin yun. Mabilis siyang umayos ng pwesto. Namumula ang buong muka sa gulat. Wala siyang matandaan. Ang huling naalala niya, uminom siya at umuwi na, pero hindi ito ang kanyang bahay. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang tingnan niya ang babae. Ang amoy nito, pamilyar sa kanya. Kahit may suot itong makapal na salamin at peklat sa gilid ng labi, may kung anong hatak ang pakiramdam na gusto niyang manatili pa rin sa tabi nito. Sorry. Nauutal niyang sabi. Sinubukang lumayo ng kaunti, pero parang ayaw kumawala ng mga kamay niya sa bewang ng babae. I can't remember anything. Paano ko nakarating dito? Dahan-dahan ding iminulat ni Cloudy ang kanyang mga mata. Sa loob-loob niya, parang sasabog ang puso sa kilig. Nararamdaman pa rin niyang lahat ng nangyari kagabi. Pero pinilit niyang maging kalmado. Nakita ko po kayong nakahandusay sa tapat ng pinto ko kagabi, sir. Sagot niya ng mahina at maayos. Lasing po kayo, kaya tinulungan ko kayong pumasok. I couldn't just leave you outside, kaya dito ko muna po kayo pinatulog. Hindi ko rin kasi alam kung saan kayo ihahatid eh. Habang nagsasalita si Cloudy, hindi maalis ni Orion ang tingin sa kanya. Kahit walang alaala, parang may boses sa isip niya na nagsasabing kilala kita.
Biglang gumalaw ang kamay niya ng kusa. Hindi na nag-isip, dahan-dahang hinaplos ng palad niya ang pisngi ng dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Cloudy sa gulat pero hindi siya umiwas. Ang init ng kamay na yon, pareho pa rin ang init na nararamdaman niya buong gabi. At para kay Orion, sa sandaling dumampi ang balat niya sa balat nito, parang kuryenteng dumaloy sa buong katawan niya. So soft, so warm. Bulong niya ng mahina. Hindi sinasadya na lumabas ang mga salita. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero dahan-dahan niyang idinikit ang noo niya sa noo ng dalaga. Nakapikit habang lalo pang hinigpitan ng yakap sa bewang nito. I don't remember what happened last night, pero salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Hinawakan ni Cloudy ang braso niya. Gusto niyang umiyak pero pinigilan niya ang sarili. Sir? Tumingin si Orion sa kanya. Call me Orion, not sir. I don't know why, pero gusto kong gawin to. It just feels right. Ngunit biglang tumayo si Cloudy. Hindi ito pwede. Masisira ang lahat ng plano niya. Oras na magkaroon ito ng ideya kung sino siya. Alam niya, may alam na ito kaya kailangan niyang putulin kaagad ang mga hinala ni Orion. May oras para rito. Sa ngayon, kailangan niyang pigilan ang pusong halikan ito at yakapin pabalik. Nagpatianod siya kagabi dahil alam niyang lasing ito. Pero ngayon hindi na pwede. Sorry sir pero may fiancé po kayo. Anya, tsaka siya tumalikod. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Orion. Hindi ito sumagot. Umiwas siya tumuloy sa kusina. Nagmumuglang siya at naghanda ng agahan. Mag-aalas 6 pa lang ng umaga. Hindi siya lumingon sa sala. Ayaw niyang magtama ulit ang mga mata nila. Baka sa sandaling yon, bumigay na siya ng tuluyan. Nag-init si Cloudy ng tubig sa heater at hinintay na lang niyang umalis si Orion. Hindi ito pwedeng magtagal dito. Baka hindi niya kayanin ang nararamdaman niya. Can I have some water? Pero natigil ang pagsali niya ng tubig sa mug nang marinig niya ang boses sa likuran niya. At alam niyang malapit na malapit ito sa kanya. Dahil ramdam na ramdam niya ang maligamgam na hininga nito sa batok niya. Hindi siya lumingon. Sandali lang, warm water muna bago ka uminom ng tubig na malamig kasi after sleeping all night, your body is resting and dehydrated. Warm water wakes up your organs and start your metabolism smoothly. Nagkamali yata siya ng sabi dahil iyon lagi ang pinapaalala niya kay Orion tuwing umaga dati. Tinitigan niya ito at nagtama ang kanilang mga mata. Para kang si Cloudy, ang fiancé ko. Kagaya kanya kung magpaalala. And I love her so much. Doon na siya umiwas ng tingin, parang nahihiya sa kanyang sinabi. And I love you so much too. Bulong ni Cloudy sa kanyang puso. Hindi na tuloy nakapag-almusal si Orion sa unit ni Cloudy nang tumawag ang kanyang daddy. May kailangan daw itong pirmahan agad. Napangiti lang si Cloudy habang nakatingin sa pintuan nakakasara lamang kung saan lumabas si Orion. Buti na lang nakapagpigil pa siya. Pero paano kaya kung sinabi niya ang totoo? Maniwala kaya si Orion sa kanya? Baka kung ikwento niya ang mga bagay na sila lang ang nakakaalam, may pag-asang paniwalaan siya nito. Pero alam din niya, hindi ito maniniwala ng lubos hanggat wala siyang maipapakitang matibay na ebidensya. Kahit ganon, sa mga tingin at kilos ni Orion, pakiramdam niya, mayroon pa ring maliit na pag-asa. Pero nagdadalawang isip pa rin siya. Matagal niya nang inihanda ang plano at kailangan niyang ituloy ito ng mag-isa. Personal niya itong laban at ayaw niyang madagdagan pa ang mga alalahanin ni Orion. Mas mabuti kung siya na lang ang haharap at gaganti dahil ito ay sa pagitan lang niya at ni Clarice. Sa kabilang bahagi naman, halos wasakin na ni Clarice ang buong kwarto niya sa sobrang galit. Mga plurera, lamesa, telebisyon, bookshelf, kumot at kurtina, wala siyang pinalampas. Lahat ay itinapon at sinira. Tama na anak, sigaw ng kanyang mami. No mami, I hate that woman. Sino siya mami, sino siya? Sigaw pabalik ni Clarice habang umiiyak. Tinawagan ko na si Orion. Sige na, tumigil ka na. Darating na siya anak. Natigilan naman si Clarice. Pinunasan niya agad ang mga luha. You called him? Oo, at pupunta na siya rito. Biglang tumigil sa pag-iyak si Clarice at dinampot ang isang basag na piraso ng flower vase. Clarice, no!
Yes, Mami. Gusto kong makita niya kung gaano ko kamiserable para maawa siya sa akin. Hagupitin mo na ako, Mami. Dahil ang alam niya, minamaltrato lang ako ng stepmom ko. Walang pag-aalinlangang hiniwa niya ang sarili gamit ang matalim na bubog. Hindi, tumigil ka anak. Tama na yan. Sigaw ng mami niya habang sinusubukan siyang awatin. Hindi, kailangan to, Mami. Kailangan para maawa siya sa akin. Para matuloy ang kasal. Para isipin niyang mali ang ginagawa niya sa ibang babae. Nandito lang naman ako pero kahit anong gawin ko, hindi man lang niya ako hawakan. Hinahalikan niya ako, oo, pero isang beses lang yun. Ang ganda ko naman, di ba, Mami? Of course. You are anak. Oo naman, maganda ka. Then bakit? Mahal ka niya kasi napakaganda mo. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng kasal, mamahalin ka niya ng lubos. Higit pa sa sarili niya. I love him. I love him so much. Pero bakit hindi niya ako hinahalikan sa lobby, Mommy? Ako naman si Cloudy pero bakit parang may kulang? Inakit ko siya ng ilang beses pero wala pa rin siyang ginagawa. Ang sexy ko naman pero bakit ganyan ang pakikitungo niya sa akin? Maya-maya pa, narinig nila ang boses ng mga katulong sa labas. Agad na nagbago ang tono ng boses ng mami ni Clarice. Napakabobo mo talaga! Kailangan mo pa bang saktan ang sarili mo ng ganito? Nang dahil lang sa lalaki, ha? Maria Clarissa Cloudy? Napalingon ang dalawa sa pinto. Doon ay nakatayo si Orion at gulat na gulat siya nang makita ang mga sugat sa hita ni Clarice. Are you out of your mind? Sigaw ni Orion habang mabilis na lumapit at binuhat ang babae. Ang bilis ng kilos niya ay malinaw na nagpapakita ng pag-aalala. Babe, ang sakit. Daing ni Clarice habang nakayakap ng mahigpit sa leeg ni Orion. Hold on, dadalhin kita agad sa hospital. Sa loob-loob ni Clarice, nakangiti siya na tila nanalo siya sa isang paligsahan. Sa wakas, nakuha niya ang atensyon nito. Pero biglang tumunog ang cellphone ni Orion. Dahan-dahan muna niyang ibinabasan dali si Clarice para tingnan kung sino ang nag-message. Binuksan niya ang mensahe. Isang voice message mula sa hindi kilalang numero. Pero sa unang salita pa lang, alam niya na kung kaninong boses. I love you so much, baby. Nanlaki ang mga mata ni Orion. Pamilyar na pamilyar ang boses. Tiningnan niya si Clarice. Nakatitig lang din ito sa kanya. Babe, ang sakit! Daing bigla ni Clarice nang matulala siya saglit. Maya-maya, muling nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isa pang voice message. I miss you so much. Napatingin si Orion kay Clarice tapos ay bumalik ang tingin sa kanyang cellphone. Orion, harap-harapan ba talaga to? Sabi ni Clarice habang humihikbi. Sinabi mo sa akin na mahal mo ko, pero bakit ginagawa mo sa akin ng ganito? Hindi sumagot si Orion. Muli niya itong binuhat para dalhin sa hospital. Pero habang pababa sila ng hagdan, ang isip at puso niya nakatuon pa rin sa mga salitang narinig niya sa mensahe. Nasa sasakyan na sila nang tumawag ang numero at hinuklit iyon ni Clarice. Sino ka? Sigaw niya. Hindi ito inawat ni Orion. Nanlaki ang mga mata ng babae. Nagulat ka ba? Mukhang kilala mo na kung sino ko, right? Magsaya ka na habang may pagkakataon ka pa may stepsister. Dahil parating na ako at babawiin ko kung ano ang sakin. Buisit ka? Sigaw ng babae pero tumawa lang ang nasa kabilang linya. Run as fast as you can. Pero may hangganan ng katawan mo. At oras na tumigil ka, boo, game over. Babe, sobrang sakit. Sigaw ni Clarice habang mabilis siyang dinala papunta sa ER. Tahimik lang na sumunod si Orion sa paanan ng stretcher kung saan ito naroon. Walang imik at seryoso ang muka. He didn't expect this. Akala niya maayos ng relasyon ng madrasta at ng dalaga. Pero mukhang lumagpas na ito sa limitasyon ngayon. Kinuha agad ni Orion ang cellphone niya at tinawagan ng pulis nang makarating sila sa pinto ng ER. Hello, Officer Guevara. Mabilis na napalingon si Clarice at nagsalita. Nanginginig ang tono ng kanyang boses. Sinong tinatawagan mo? Stop it, babe. Hindi naman sinasadya ni Mami. Hindi niya sinasadya. Hayaan mo na lang, please. Huwag mo na siyang idamay. Sumagot si Orion ng diretso at seryoso. Sobra nang ginawa ng stepmom mo. Hindi mo pa rin ba ipapakulong? Sinabi mo na siyang may gawa nito, di ba? Kaya dapat lang na pagbayaran niyang ginawa niya sa'yo.
Pagkatapos ay bumalik siya sa kausap sa telepono. Yes, gusto kong pumunta ka dito sa hospital. May isa akong gustong ipakulong. Dok, sandali lang. Kakausapin ko pa ang... Biglang nahilo si Clarice at parang nawala ng lakas. Bilisan ninyo, ipasok nyo na siya agad. Utos ng doktor, hindi na pinakinggan ng sino man. Dahil sa malalim na hiwa sa hita at sa dami ng dugong nawala, nangihina na ang katawan niya at malapit ng bumigay. Habang hinihila papasok sa ER, patuloy pa ring sumisigaw si Clarice. Huwag mo tong gawin. Huwag mo siyang ipakulong, babe. Pero hindi nakinig si Orion. Yes, officer, ngayon din. Habang naghihintay sa labas ng ER, dumating si Safira, ang madrasta ni Clarice. Umiiyak ito pero matigas at malamig lang ang tingin ni Orion sa kanya. Okay na ba ang anak ko? Tanong ni Safira. Mapaklang tumawa si Orion. Stop acting like you care. Ikaw may gawa na to, di ba? Bakit ka pa nagtatanong? Sa totoo lang, hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagbago ang kanyang pakiramdam. Nagsimula ang lahat noong nakilala niya si Miss Clemente at noong napansin niyang nagbago na ang ugali ng kanyang fiancé. Matagal nang nakasanayan niyang tawagin itong Cloudy. Pero 2 buwan na ang nakalipas, bigla itong nagsabi na mas gusto niyang Clarice na lang ang itawag sa kanya. Doon niya lang nalaman na may 3 palang pangalan ng dalaga. Dahil mahal niya, kaya sinunod niya. Clarice na ang tawag o kaya ay babe. Dati kasi, baby ang palagi niyang tawag. Hindi niya maipaliwanag. Pero ngayon, parang unti-unting gumigising ang kanyang diwa. Parang hindi na ito ang Cloudy na minahal niya ng husto. Nagbago ang kilos, ang ugali, pati na ang mga gusto. Dati, siya mismong nagsabi kay Orion na maghintay lang ito hanggang sa maikasal sila. Pero ngayon, ito na ang nagbibigay ng motibo sa kanya. Na lagi nitong sinasabi na gusto niya nang mangyari sa kanila yon. Naguguluhan si Orion, pero dahil mahal niya, pinipigilan niya ang sarili. Napabuntong hininga siya at muling hinarap si Safira. Sakto namang dumating ang mga pulis. Gulat na gulat ang babae nang ipasok ang posa sa kanyang mga pulso. Orion, anong ibig sabihin na to? Gulat na tanong ni Safira. Ngumiti ng mapait si Orion. Sinaktan mo ang fiancé ko, di ba? Kaya panahon na para pagbayaran mo. Dalhin nyo na yan siya. Hindi papayag si Clarice sa ginagawa mo. Hayaan mo muna ako makausap siya. Pilit na lumalaban si Safira, pero hawak na siya ng mahigpit ng mga pulis. Susunod ako sa presinto, Officer Guevara. Sige po, Sir Orion. Orion, ano ba? Hindi papayag si Clarice sa gusto mong mangyari. Sigaw pa ni Safira bago siya ilabas. Maraming bagay ang gumugulo sa isip ni Orion. Kailangan niyang malaman ng katotohanan. Bakit ganito ang mga nangyayari? Bakit parang may mali sa lahat ng to? Nang makaalis na ang mga pulis at si Safira, bumalik si Orion sa pagkakaupo sa waiting area. Hindi pa siya nakakaupo ng tuluyan nang may humahangos na dumating, si Miss Clemente. Sir, are you okay? Sabi ni Manang, isinugod ka raw sa hospital. Kitang-kita sa mukha ni Cloudy ang labis na pag-aalala. Tumayo agad si Orion at lumapit sa kanya. Are you worried about me, Miss Clemente? Oo, hindi, syempre kasi... Just say it. Sabihin mo nag-aalala ka. Kahit itago mo pa, nakita ko sa mukha mo ang tunay mong nararamdaman. Bago pa makasagot si Cloudy, lumabas ang nurse at nagsalita ng mabilis. Mr. Bariskova, we need blood. Wala po kaming stock dito na tugma sa blood type ng pasyente. I am type AB. Siya rin, di ba? Doon na kinabahan ng husto si Cloudy. Alam niyang pareho sila ng blood type ni Orion. Umiling ang nurse. Hindi po, sir. Nanlaki ang mga mata ni Orion. Sa isang iglap, tila tumigil ang kanyang mundo. Nanlaki ang mga mata ni Orion. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Type B? Sigurado kayo? Tumango ang nurse at ipinakita ang resulta. Sigurado po kami, sir. Type B plus talaga ang dugo niya. Ito ang kailangan natin para maisalba siya. Natigilan si Orion. Parang may bigat na dahan-dahang bumubuhos sa kanyang isip. Tumingin siya kay Cloudy na tahimik lang sa tabi pero halatang kinakabahan din. Kung type B plus ang dugo niya. Mahinang bulong ni Orion, parang kinakausap ang sarili. Opo, sir. Sagot ng nurse.
Tumayo ng tuwid si Orion. Matalim ang tingin na puno ng pagdududa. Napatingin siya kay Cloudy. Umiwas ng tingin ng dalaga. Maya-maya, gumalaw si Orion para sumagot sa tumatawag sa kanya. Yes, officer. Sir Orion, nakapagpiyansa po ang suspect. Kailangan po naming makausap ang biktima. Or kung may CCTV footage sa bahay ng biktima, pwede po iyong magamit laban sa suspect. Habang si Cloudy, hindi na malaman ang gagawin. Mukhang mababago ang kanyang plano. Mukhang hindi na matutuloy ang kasal. Umamin na kaya siya na siya talaga si Cloudy. Nasa ganoong pag-iisip ang dalaga nang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Pinasadahan niya si Orion. Kausap na nito ang nurse. Tumalikod muna siya para sagutin ang kanyang private investigator. Ma'am, may nalaman pa po ko tungkol kay Safera. Nakita po sa CCTV footage na nandun si Safera sa second floor nang mahulog sa hagdan ng mami ninyo years ago. Lumabas po siya sa isang silid sa ikalawang palapag bago nahulog ang mami ninyo. Ano? Ang hinala ko, itinulak ni Safera ang mami ninyo para maging legal sila ng daddy mo. Pwede rin na magkasabot ang daddy mo at si Safera para kunin ang kayamanan ng mami ninyo. Kaya nga habang ongoing ang investigasyon ko, mas mabuting wag po muna kayo magpapakilala bilang totoong Cloudy. Dahil kung nakaya nila na pumatay nun, makakaya ulit nila yon. Kung ikaw kamuntik ka ng mamatay, gagawin nila yon. Kaya mas makakabuti na manatili muna kayo sa kung sino kayo ngayon para makagalaw kayo ng maayos at walang magtangka sa inyo. Bigyan nyo lang ako ng oras at kapag nakuha ko lahat ng patunay, doon nyo na sila singilin. Kumuyom ang kamao niya. Sige, gagawin ko yan. At mama, habang wala pang kasagutan, manatili sana kayong tahimik. Kahit sa fiancé niyo po ma'am, dahil lahat ng nakapaligid sa'yo, pwede mong maging kaaway. Mas mabuting ikaw lang ang nakakaalam ng pagkakakilanlan mo para walang ibang tanong. Gagawin ko. Ano ba? Halos mapigtas ang kamay ni Cloudy nang hablutin ng cellphone na kinuha na lang bigla sa kanya. Pagtingin niya, si Orion iyon. Galit ang mukha nito. Miss Clemente? Sino ka? Nagiigting ang bagang nito. Hindi niya alam kung bakit. I am his boyfriend. At sino ka naman? Napailing si Cloudy. Talaga bang pati yun kailangang gawin ng kasinungalingan? Tanga ka ba? Wala siyang boyfriend. At kung meron man, hindi ako pumapayag. Nagiigting ang bagang nito at namumuti ang palad sa bigat ng pagkakakuyom. Hindi pa naman siya nakakahuma. Hinila siya nito ng marahas. Sabihin mo sa akin kung sino siya. Ipinangko siya ni Orion sa CR ng mga babae na nasa gilid lang ng pasilyo. Matapos siya nitong hilahin patungo roon, ay isinara ang pinto. May mga babae pang sumigaw at dali-daling lumabas dahil sa ginawa ni Orion. Pigil na pigil ang paghinga niya dahil sa pagkakakapit nito sa kanyang bewang. Sabihin mo sa akin kung sino siya. Ano bang pakialam mo? Sino ka ba? Bakit galit na galit ka? Listen, Miss Clemente. As long as you work for me, wala kang pwedeng kausapin na kahit na sino. Maliban lang sa akin. Ano? Bakit? Trabaho ko ang what I hate the most is when someone takes what is mine. Anong sinasabi? Ngunit hindi niya na naituloy ang sinasabi dahil inangkin ni Orion ang nakaawang niyang labi. Excuse me, may tao ba dyan? Pabukas naman, naiihi na ako. Maghanap ka ng ibang CR. O dyan ka sa labas umihi. I don't care. Gusto niyang matawa nang sumigaw si Orion at kinalampag ang pinto ang inilak nito mula sa loob ng banyo. What? Stop laughing. Hindi ako natutuwa. Basta namumula si Orion galit ito pero kinikilig. Please, let me go sir. May fiancé na po kayo. Ayoko pong mapahamak dahil sa ginagawa niyo. At isa pa po, hindi kita boyfriend. So kung ano man ang nasa isip ninyo, tumigil na kayo. Babae rin ako at kapag nalaman ito ng fiancé nyo, masasaktan po talaga siya, sir. Kahit ayaw niya, wala siyang magawa kundi ang magpatangay sa alon upang hindi siya paghinalaan. Unti-unting bumitaw si Orion sa pagkakahawak sa kanyang bewang. Pero biglang nawalan siya ng lakas at nanlamig ang kanyang mga palad. Walang sinabi. Dahan-dahan siyang umatras at lumabas ng banyo. Hindi na lumingon pa si Cloudy. Agad siyang pumunta sa tahimik na bahagi ng hospital. Doon niya itinago ang tunay niyang nararamdaman. Mahal na mahal niya si Orion. Gusto niyang sumigaw at sabihing siya ang tunay na Cloudy, ang babaeng mahal nito.
Pero alam niyang hindi pwede. Kailangan niyang maghintay. Hahayaan niyang si Clarice mismong magpakita ng tunay niyang kulay at mahuli sa sarili niyang mga kasinungalingan. Pumunta lang siya rito dahil sa tawag ni Yaya Belen na sinabing nasa hospital si Orion. Hindi niya na hinintay na matapos itong magsalita at magpaliwanag kung bakit ito nandito. Natakot lang siya at kinabahan na baka may nangyaring masama rito. Umupo siya sa isang bangko sa isang bahagi ng waiting area sa lobby. Hinawakan ng dibdib na mabilis pa rin ang tibok. Ang halik na yun, ang hawak nito. Gusto niyang balikan pero alam niyang delikado. Kailangan kong magtiis. Bulong niya habang pinupunasan ng mga luhang tumulo. Kapag nakuha ko na ang lahat ng ebidensya, tsaka ako na lang sasabihin ng totoo. Sa ngayon, mananatili muna akong si Miss Clemente. Patuloy niyang bulong sa isipan. Patuloy isinisiksik doon na ito ang pinakamabuting gawin sa ngayon. Sa kabilang banda, bumalik si Orion sa waiting area ng ER. Nakasandal siya sa pader. Hinahaplos ang kanyang mga labi na parang nararamdaman pa rin ang tamis ng kanilang halik. Magulo ang isip niya. May fiancé siyang si Clarice, pero bakit tuwing nakikita niya si Miss Clemente, parang may humihila palapit sa kanya. Hindi niya maintindihan, pero sigurado siya sa isang bagay. Hindi siya titigil, hindi niya hahayaang lumayo ang dalaga sa kanya. Makalipas ang ilang oras, lumapit ang doktor kay Orion na nakaupo pa rin sa waiting area at malalim ang iniisip. Mr. Variscova, tumingin agad si Orion. Kamusta na siya? Ayos na ba siya? Stable na ang kalagayan niya, huwag kang mag-alala. May isa lang akong kailangang itama. Nagkamali kami ng nabasa sa resulta ng dugo kanina. Paliwanag ng mahinahon ng doktor. Nanlaki ang mga mata ni Orion. What? Nagkamali? Paano nangyari yun? Mali ang sample na nakuha namin. Ang totoong blood type ni Clarice ay AB negative, katulad ng nakasulat sa kanyang mga lumang record. Pasensya na sa pagkalito. Napabuntong hininga si Orion, parang nabawasan ang bigat sa kanyang dibdib, pero may kakaibang kurot pa rin sa kanyang puso. Baka pagod lang siya kaya nalilito. Samantala nasa sulok pa rin si Claudine ng waiting area at hindi mapakali. May nararamdaman siyang mali pero hindi niya maipaliwanag. Napayuko rin siya ng bahagya nang makita si Safera na papalabas ng hospital. Animoy kabado't takot na baka mahuli ng kung sino. Anong ginawa mo, Safera? Bulong niya habang nakatingin sa papalayong babae. Tumayo si Cloudy at bumalik kung saan siya nanggaling kanina. Hindi siya lumapit, sumilip lang siya. Nakita niya si Orion nakausap ang doktor at biglang bumukas ang pinto ng ER. Lumabas si Clarice. Kumikilos ng sobrang arte. Hinahawakan ng kanyang balikat na parang sobrang sakit kahit halatang kaya naman niyang tumayo ng maayos. Ngumiti siya at tila nang aakit tapos dahan-dahang lumapit kay Orion. Babe, nandito ka pala, love. Ang sakit ng katawan ko. Kailangan kita dito para maging maayos ang pakiramdam ko. Sabi niya sa malambing at malanding tono. Tsaka isinandal ang katawan sa braso nito at dahan-dahang ipinahid ang kamay sa kanyang dibdib. Alam mo, ikaw lang makakaalis ng sakit ng katawan ko, right? You hold me tighter and maybe bigyan mo ko ng matamis na halik. Dagdag pa niya habang nakapautang labit na katingala sa kanya ng mapaglaro. Pero hindi gumalaw si Orion para yakapin siya pabalik. Walang emosyon ang mukha niya at ang kanyang mga mata ay malamig, malayo at walang buhay habang nakatingin dito. Inalalayan lang niya ito ng mabilis pero magaan at walang kurot ang hawak. Bakit ka nandito? Magpahinga ka sa silid mo. Hindi ka dapat gumagala-gala. Sabi niya sa patag at walang damdaming boses. Babe, huwag ka namang masyadong seryoso. Gumagaan kasi ang pakiramdam ko kapag malapit ka sa akin. Bulong niya habang sinusubukang ipulupot ang mga braso sa bewang nito. Ngunit nanatiling malamig ang mata ni Orion. Kumuyom ang mga kamao ni Cloudy. Mukhang may ginawa si Safera kung bakit hindi pa rin nagagalit si Orion kay Clarice. Tumalikod siya ng tahimik. Yaya, nakuha mo na ba ang pinapakuha ko? Oo, iha. Ipapadala ko kaagad sa'yo. Salamat, Yaya. Pagkababa ng tawag, ang private investigator naman niyang sunod na tinawagan. Pumunta ka sa hospital. Lahat ng record ni Clarice ngayon, kunin mo. Bawat detalye at kung sino ang doktor niya.
dahil mukhang binayaran ni Safira ang doktor para baguhin ang blood type ni Clarice. Sige ma'am, gagawin ko yan. Hindi man mahuli ni Orion si Clarice sa tunay nitong katauhan, pero sisiguraduhin niya na bawat pinakamaliit na detalye ng ebidensya, kukunin niya para maibato niya ng buo sa lahat sa babae sa tamang panahon at oras. Pagod na ibinagsak ni Cloudy ang likod sa malambot na sofa. Paulit-ulit niyang iniisip ang nangyari. Sigurado na siya, binayaran talaga ni Safira ang doktor para palitan ang resulta ng dugo. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang mga kamay. Kung hindi si Orion ang makakaalam ng totoo, ako ang gagawa ng paraan. Bulong niya. Malapit na rin ang kasal. Doon ko hihintayin ng tamang oras. Ang kasal ang pinakamagandang pagkakataon para ilabas ang lahat. Ang pagkamatay ng aking ina, ang tangkang pagpatay sa akin, ang mga ari-arian at kumpanyang gusto nilang agawin, ang pagpapanggap ni Clarice at ang panloloko nila kay Orion. Wala akong palalampasin. Ako mismo magsasabi ng katotohanan sa harap ng lahat ng tao. Ayaw niyang idamay si Orion sa kanyang plano. Mas gusto niyang siya ang gumawa nito para sa alaala ng kanyang ina. Buti na lang wala siya sa trabaho ngayon. Nasa hospital pa kasi si Clarice. Sana doon na lang ito manatili para makapag-isip siya ng maayos. Buong araw siyang nanatili sa kanyang suite. Mula nang bumalik, hindi pa siya nakakapagpahinga ng maayos. Kailangan niya ring mag-relax kahit saglit. Nakaupo siya sa sofa nang marinig ang tunog ng doorbell. May hawak siyang pagkain habang lumalakad papunta sa pinto. Pagbukas niya, gulat na gulat siya. Yaya Belen, pasok po kayo. Sumilip muna siya sa labas bago isara at ilakang pinto. Baka may makakita kasi sa kanyang yaya. Iha, heto ang hinihingi mo. Sabi ng matanda habang iniaabot ang maliit na USB. Nandito na ang lahat ng kailangan mo. Salamat po. Umupo po muna kayo. Kukuha lang ako ng tubig. Salamat Iha. Nagmamadali kasi ako. Nakita ko si Sir Orion sa baba, kaya mabilis akong sumakay ng elevator para hindi niya ako makita. Si Orion? Saan niyo po nakita? Sa baba, sa lobby. Kaya dali-dali akong umakyat. May bahay din ba siya rito sa gusali? Hindi ko po alam pero mas mabuting umalis na kayo agad. Baka malaman niyang dito kayo pumunta, Yaya. Tumayo na si Yaya Belen matapos uminom ng tubig. Bago lumabas, nagtanong muna ito sa kanya. Bakit hindi mo na lang sabihin sa kanya ang totoo, Iha? Siguradong tutulungan ka niya. Hindi ka niya hayaang mapahamak kung malaman niya ang katotohanan. Mas ligtas po kasi ang ganito, Yaya. Habang kilala nila ako bilang Miss Clemente, malaya akong makakakilos at mapapanood ang galaw nila nang hindi nila nalalaman. Kapag sinabi ko agad kay Orion ang totoo, tsak kung ipapahanting ni Orion ang mag-ina at siguradong magtatago-tataka sila agad. Hindi po pwede yun. Hindi ko pa nalalaman ang totoo, Yaya. Ganito ang pinakamagandang paraan para mahuli ko silang lahat at makakalapit akong hindi nila nalalaman. Sige, kung yan ang tingin mong tama, mag-iingat ka palagi ha. Niyakap niya ng mahigpit ang dalaga. Mula nang mawala ang kanyang ina, si Yaya Belen na ang naging pamilya niya. Inihatid niya ito sa tapat ng elevator. Nakasuot lang siya ng simpleng maong short at manipis na damit na naka-spaghetti strap lang. Wala siyang inisip na masama dahil ligtas siya sa loob ng gusali. Habang hinihintay na sumara ang pinto ng elevator, dahan-dahan siyang tumalikod para bumalik. Pero gulat na gulat siya nang makita si Orion na kalalabas lang ng katabing elevator. Kitang-kita ang gulat at matinding galit sa mga mata nito. Bago pa makagalaw o makasigaw si Cloudy, mabilis siyang nilapitan ng binata. Hinubad niya ang suot na black coat at agad itong ibinalot sa balikat at katawan ng dalaga. Hindi pa nakakabawi si Cloudy nang bigla na lang siyang buhati ni Orion na parang nakapasan lang ng isang sakong bigas. Lumabas ka ng ganyan ng suot mo? Are you out of your mind? Anong problema mo? Ibaba mo nga ako. Hindi siya pinakinggan ni Orion. Dinala siya pabalik sa loob ng kwarto. Isinara ng malakas ang pinto at ibinaba ng dahan-dahan sa sofa. Ikaw ang problema ko, Miss Clemente. Sino ka ba talaga? Bakit pakiramdam ko kilalang kilala kita? Sabihin mo sa akin, sino ka ba talaga? Dahil para na akong mababaliw. Nababaliw na ako sa'yo. Lumapit si Orion hanggang sa halos magdikit na ang kanilang mga muka. Pilit niyang inilalayo ang ulo.
Ngunit dumukwang ito sa ibabaw niya habang ang mga braso mahigpit na nakatukod sa upuan. Ramdam ni Cloudy ang mabilis na tibok ng puso nito at pati ang sarili niyang puso tila sasabog na sa bilis ng pagtambol. Tell me, sino ka ba talaga? Nanlaki ang mga mata ni Cloudy. Wala siyang masabi. Ang init ng katawan ni Orion dumadaloy papunta sa kanya at ang halong galit at lambing sa mga mata nito nagpapahina sa kanyang mga tuhod. Anong ibig mong sabihin? Alam mo kung anong ibig kong sabihin at hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung sino ka ba talaga. Please sir, may fiancé na po kayo. Tama na po. I'm not sure anymore kung itutuloy ko pa ba ang kasal. Pero mahal mo si Ma'am Clarice, di ba? Oo, mahal na mahal ko. Biglang tumayo si Cloudy at tumalikod. Para kasing nanubigbigla ang mata niya. Bakit sobrang sakit naman yata? Kung ganun, bakit mo ika-cancel ang kasal, sir? Dahil sa'yo, Miss Clemente. Dahil sa'yo. In love na ako sa'yo. Bakit mo ginagawa to sa akin? Para siyang natuod sa kinatatayuan ng sandaling yun. Naluha si Cloudy at hinarap siya. Nagulat si Orion sa nakita sa mga mata nito. Hindi alam ni Cloudy kung anong mararamdaman niya. Muli niyang tinanong ang binata. Nanginginig ang boses. Mahal mo si Clarice, di ba? Tapos sinasabi mong may nararamdaman ka rin sa akin. Hindi pwedeng ganito, hindi to tama. Napahawak si Orion sa kanyang ulo. Mahal ko siya. Matagal ko na siyang minahal. Pero ngayon parang hindi na siyang babaeng kilala ko. Parang hindi na siyang Cloudy na pinangarap ko. Marahang inikot ni Orion ang katawan niya para magtama ang mga mata nila. Tapos nakilala kita at hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Sa tuwing nakikita kita, parang matagal na kitang kilala. Parang ikaw ang hinahanap-hanap ko sa mahabang panahon. Para akong nababaliw at ikaw ang dahilan. Napahinto si Cloudy. Gusto niyang sabihin ang katotohanan, pero paano na ang susunod matapos nito? Orion, huwag mong sabihin yan. Naguguluhan ka lang. Pumiling ng mariin si Orion. Dahan-dahan niyang pinunasan ng mga luha sa pisngi ng dalaga gamit ang kanyang hinlalaki. Hindi maling akala to. Totoo ang nararamdaman ko. Sa unang pagkakataon gumagaan ang pakiramdam ko. At lahat yan ay dahil sa'yo. Kahit hindi ko maintindihan kung bakit. Kahit hindi ko pa alam kung sino ka talaga. Sigurado ko. Hindi ko hahayaang lumayo ka sa akin. Hindi mo naiintindihan. Hindi mo kasi alam. Wala kang alam at ayokong ipaalam dahil ayokong madamay ka dito. Hindi makapaniwala sa narinig si Orion. Ramdam niya ang paghihirap ng kalooban ng dalaga, kaya lalo siyang nadurog. Bigla siyang lumuhod sa harap nito. Nanlaki ang mga mata ni Cloudy. Agad niyang inabot ang mga braso nito at nanginginig ang boses na nagsalita. Orion, anong ginagawa mo? Tumayo ka nga dyan. Pero mahigpit na hinawakan ni Orion ang magkabilang kamay niya. Nanginginig ang kanyang mga palad at unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata hanggang sa tuluyang bumagsak ang mga ito sa kanyang mga kamay. Tumingala siya sa dalaga, puno ng pagmamakaawa. Hindi ako tatayo. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sinasabi ang buong katotohanan. Please, Miss Clemente, kung ano man ang dapat kong itawag sa iyo ngayon, huwag mo na akong pahirapan. Araw-araw ako naguguluhan. Gabi-gabi akong gising. Iniisip kong bakit parang may kulang sa buhay ko. Bakit tuwing nakikita kita, parang bumibilis ang tibok ng puso ko. Pakiramdam ko nababaliw na ako. At ikaw lang, ang mukha mo lang ang makakapagpakalma sa akin. Hinaplos niya ng dahan-dahan ng mga kamay ni Orion gamit ang kanyang mga daliri habang patuloy sa pagtulo ang kanyang luha. Sabihin mo, sino ka ba talaga? Sabihin mo sa akin. Lalong bumuhos ang luha ni Cloudy. Para siyang pinipiga sa matinding sakit. Ang pader na itinayo niya para pigilan si Orion na malaman ng totoo, unti-unting gumuho nang makita niya ang lalaking mahal niya na nakaluhod at nagmamakaawa para malaman ang katotohanan. Hindi niya na kayang pigilan pa ang kanyang puso. Dahan-dahan niyang pinunasan ng mga luha sa mukha ni Orion gamit ang kanyang mga daliri. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang humihinga ng malalim at sa gitna ng kanyang pag-iyak, sa wakas ay binuksan niya ang bibig niya. Baby, ako ang tunay na Cloudy. What? Paanong nangyari? Dahil tinangka kong patayin ni Clarice. Nagpanggap akong si Miss Clemente para makalapit sa inyo nang hindi nila nalalaman.
Gusto kong makita kung anong ginagawa nila sa pangalan ko. Gusto kong malaman ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng aking ina at ang pagnanakaw nila sa lahat ng ari-arian ko. Bumigat ang kanyang boses habang nagpapatuloy. Natakot akong sabihin agad sa'yo. Natakot ako na baka hindi mo ko paniwalaan. Kaya tiniis ko ang sakit na makita kang kasama si Clarice. Tiniis ko ang pananahimik kahit na ang puso ko sumisigaw ng pangalan mo araw-araw. Nanigas si Orion sa kinatatayuan niya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ngunit kasabay noon, biglang gumaan ang mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Ang lahat ng kanyang pagkalito, biglang nagkaroon ng sagot. Ang lahat ng kakaibang damdamin naging malinaw. Hindi sumagot si Orion. Sa isang iglap, mahigpit niyang niyakap si Cloudy. Napakahigpit na parang ayaw niyang pakawalan pa. Ipinatong niya ang kanyang mukha sa leeg ng dalaga at doon tuluyan na siyang humagulgol. Ginamit niya ang mukha ko para makuha kanya sa akin. Oh my God, baby. Kaya pala hindi ko maramdaman si Clarice kasi hindi siya ikaw. Hinawakan niyang magkabilang pisngi ni Cloudy. Pinunasan ng mga luha nito gamit ang kanyang hinlalaki at tumingin sa kanya na may wagas na pagmamahal na hindi matatawaran. I'm sorry, baby. I'm so sorry. Sa pagkakataong yun, hindi na napigilan ni Cloudy ang kanyang sarili. Isinandal niya ang kanyang noo sa noo ni Orion at sa gitna ng mga luhat ngiti, ibinalik niya ang yakap na matagal niyang inaasam. And I love you so much too. Doon na siniil ni Orion ang labi niyang nakaawang. Matapos nilang pag-usapan ng lahat at buksan ang puso sa isa't isa, parang nabunutan ng tinikang dibdib ni Cloudy. Gumaan ang kanyang pakiramdam at nawala ang takot na matagal niya nang dala. Naintindihan na rin ni Orion ang lahat. Nalaman niyang hindi talaga siya nawala ng pagmamahal. Akala niya hindi niya namahal si Cloudy pero nagkamali siya. Dahil ang babaeng kinababaliwan niya, si Cloudy pa rin talaga. Kinuha agad ni Orion ang kanyang cellphone at may tinawagan. Send your men to arrest Clarice and her mother right away. Huwag ninyo nga hayaang makatakas sila. Pero agad na hinawakan ni Cloudy ang kamay niya at dahan-dahang ibinaba ang cellphone. Umiling siya ng mahinahon. Wait baby, wag muna. May plano ko. Gusto kong mahuli sila sa mismong araw na akala nila panalo na sila. Sa mismong araw ng kasal nyo. Doon ko ilalabas ang lahat ng ebidensya. Gusto kong malaman ang lahat ng panloloko nila. Mas masakit sa kanila kung mahuhuli sila sa harap ng maraming tao. Dahan-dahan niyang ikinuwento ang lahat. Ang mga dokumentong nakuha niya at ang mga patunay na sisira sa kanila para hindi na sila makatakas. Habang nagsasalita si Cloudy, tahimik lang na nakikinig si Orion. Nakahiga siya sa malambot na sofa at mahigpit na nakayakap ang dalawang braso sa bewang ng dalaga. Si Cloudy naman, nakahiga sa ibabaw ng katawan niya at nakasandal ang ulo sa kanyang dibdib. Sa bawat salitang sinasabi nito, lalong lumalalim ang paghanga at pagmamahal ni Orion. Naiintindihan ko na ngayon, baby. Bulong ni Orion. Napakatapang mo't talino. Lahat ng sasabihin mo susundin ko. Basta sabihin mo lang ang gagawin ko. Ngumiti si Cloudy. Ang ngiting matagal niya nang hindi maipakita ng totoo. Salamat sa pagtitiwala. Nang magpa siya si Cloudy na magluto ng hapunan, agad siyang sinundan ni Orion sa kusina. Habang abalang dalaga sa paghahanda ng mga sangkap, bigla siyang nilapitan ni Orion at niyakap ng mahigpit mula sa likod niya. Idinikit niya ang buong katawan dito. Ipinatong ang baba sa balikat ni Cloudy at ibinaon ang mukha sa leeg nito. Baby, ano bang ginagawa mo? Nakita mo namang abala ako eh. Wala akong pakialam kahit busy ka pa. I just want to hold you. Kahit naghahanda pa ng pagkain, hindi humiwalay si Orion. Minsan ay hahawakan niya ang kamay ni Cloudy habang humahalo. Minsan, hahalikan ng buhok nito at madalas, ididikit ang muka sa balikat na parang batang ayaw bitiwan ng paborito niyang laruan. Kinabukasan, sinunod ni Orion ang lahat ng plano ni Cloudy. Kahit ang tungkol sa kasal, pumayag siyang ituloy ang lahat gaya ng nais ng dalaga. Kahit hindi pa tuluyang gumagaling si Clarice, ipinagpatuloy pa rin nila ang paghahanda. Mula sa kasuotan, palamuti, mga imbitadong bisita hanggang sa handaan. Lahat ay inayos. Kitang-kita sa mukha ni Clarice ang labis na tuwa at pananabik. Akala niya sa wakas, makakamit niya na ang lahat ng inaasam. Nasa loob sila ng malaking mansyon, ang orihinal na tahanan ni Cloudy.
Nakaupo si Clarice sa tabi ni Orion. Halos nakadikit ang buong katawan dito. Kapag nagsasalita ito, laging nakalapit ang mukha sa binata. Tila ayaw magkaroon ng kahit kaunting espasyo sa kanilang pagitan. Halos kulang na lang, umupo ito mismo sa kandungan ni Orion. Babe, mas gusto ko to. Alam mo naman na paborito ko tong kulay, di ba? I want this, babe. Okay, maiklit walang emosyong sagot ni Orion. Thank you, babe. Lagi mo na lang akong pinapakilig. Tahimik lang na nakatingin sa isahang supaset si Cloudy. Kahit anong pigil niya, may bahagi pa rin ng puso niya ang kumikirot, pero pinapatibay niya ang loob. Alam niyang malapit ng katapusan ng lahat ng pagkukunwari. Nang matapos ang usapan, sumakay si Orion sa kanyang sasakyan. Mag-commute ka na lang, Miss Clemente, sabi ni Clarice. No need, isasabay ko na lang siya hanggang sa highway. Kumunot ang noo ng babae. But babe, pero hindi iyon nakapalag dahil si Orion pa rin ang nasunod. Isinabay niya si Cloudy pa uwi. Pagkalampas nila sa tarangkahan ng subdivision, doon na nagbago ang pakikitungo ni Orion. Dahan-dahan niyang inilapit ang sasakyan sa isang tahimik na bahagi ng daan at hinarap ang dalaga. Nakita niya ang lungkot sa mga mata nito at alam na alam niya kung ano ang dahilan. Hinawakan ni Orion ang magkabilang kamay ni Cloudy at hinaplos ito ng malambing. Ang kanyang boses ay puno ng lambing. Baby, look at me. I know what are you feeling right now. Nakita ko kung paano ka magselos kanina. Lumapit pa siya ng kaunti, tsaka dahan-dahang pinunasan ng bahagyang namumungay na mga mata ni Cloudy gamit ang kanyang hinlalaki. Pero maniwala ka sa akin, wala kang dapat na ikaselos. Sa'yo lang ako at sa akin ka lang. Hinawakan niyang mukha ni Cloudy at tsaka ito tinitigan. Sa kabila ng sakit na nararamdaman, gumaan ang pakiramdam ni Cloudy. Matapos nilang pag-usapan ng lahat, nanatili pa rin si Orion na nakaharap kay Cloudy. Hindi niya binitiwan ang kamay nito at dahan-dahan pa niyang hinaplos ang mga daliri ng dalaga na parang pinakamaselang bagay sa mundo. Ipinulupot ni Orion ang magkabilang braso sa katawan niya. Mahigpit pero malambing na parang ayaw siyang hayaang mawala kahit sa isang iglap lang. Idinikit niya ang kanyang mukha sa buhok ni Cloudy at huminga ng malalim na tila pinupuno ang sarili ng amoy ng babaeng mahal niya. Doon sa loob ng sasakyang tahimik at malayo sa paningin ng iba, naramdaman ni Cloudy ang buong pagmamahal ni Orion. Kahit mahirap ang sitwasyon, ang lambing at katiyakan ng lalaki ang naging lakas niya para harapin ang mga susunod na araw. Nandiyan na po ang lahat ng gusto niyong malaman. Kalakip sa bawat sobre ang mga ebidensyang kailangan ninyo, ma'am. Salamat, maasahan talaga kita, Dan. Napakamot naman si Dan sa batok at ngumiti ng may hiya. Linggo, 9:00 ng umaga ang kasal, Dan. I want you to do something for me. Seryosong utos ni Cloudy habang mahigpit na hawak ang mga litrato. Halos mapunit ang papel sa tindi ng kanyang pagkakahawak. Unti-unting tumulo ang luha sa kanyang mata. Tama nga, tama talaga ang lahat ng hinala niya noon pa man. Opo ma'am, naiintindihan ko po, sagot ni Dan. Paglabas ni Cloudy sa coffee shop, dumiretso siya agad sa tindahan kung saan sila magkikita ni Clarice para ipasukat ang natapos na damit pang kasal. Hindi kasi pumayag si Clarice na bumili na ng yari. Gusto niya ipatahi ang eksaktong disenyong gusto niya. Habang naglalakad, tumunog ang telepono ni Cloudy. Baby, may board meeting ako ngayon, pero maya-maya matatapos na to. Okay, sige. I love you. Hindi na sumagot si Cloudy. Ibinaba niya agad ang tawag bago pa marinig ni Clarice na kalalabas lang din ng sasakyan. Ilang metro ang layo sa kinatatayuan niya. Ang sasakyan gamit nito ay pag-aari niya. Kitang-kita kung paano niya ninanamnam ang mga gamit at ari-ari ang hindi naman talaga sa kanya. What? Bakit ma? Tanong ni Clarice sa kanyang ina habang kausap ito sa telepono. Ano? Bakit? Nasaan daw si Tito? Out of town business? Paano naman ang board meeting at ang pag-turnover ng kumpanya? Wala na ba yun? Tawagan mo siya at pauwiin mo. Kailangang mailipat agad ang kumpanya sa pangalan mo. Natigilan si Cloudy. Hindi agad siya nagpatuloy sa paglalakad. Tahimik niyang pinakinggan ang usapan ng mag-ina. What? But why? Bakit kinansila ma? Hindi pwede. Bakit may kulang na pirma?
Paano natin maililipat sa pangalan natin kung patay na si Cloudy? Si attorney lang ang nakakaalam niyan. Gumawa ka ng paraan. Bakit naman ganyan, ma? Nasa ibang bansa ang abogado. Paano na to ngayon? Biglang ibinaba ni Clarice ang telepono. Paglingon niya, nakita niyang nakatayo lang doon si Cloudy. What? Anong tinitingin-tingin mo dyan? Ngumiti lang ng bahagya si Cloudy. Iniinsulto mo ba ako, ha? Hindi pa rin sumasagot si Cloudy at tuloy lang na pumasok sa loob ng shop. Mabilis namang sumunod si Clarice at bigla siyang hinarang. Punong-puno ng galit. Bukod sa nangyari ngayon, nalaman din niya na kasama pala ni Orion si Cloudy sa hospital. At mismong si Orion pang naghatid dito pa uwi sa kondo. Malandi ka! Sigaw ni Clarice, pero hindi nagpatalo ang dalaga. Bakit siya magpapatalo sa taong nagnakaw ng pagkatao niya? Nagsimula ang mainit at matinding sagutan. Ang bawat salitang binibitiwan ni Cloudy ay tumpak, matalas at tumatago sa puso at isipan ng kausap. Samantalang si Clarice, puro galit at sigaw, parang isang babaeng nawawala sa sarili. Walang maayos na sagot kundi magwala lang. Nanatiling nakatayo si Cloudy, tuwid ang tayo at walang bakas ng takot o galit sa muka. Kahit sumisigaw na si Clarice sa harap niya, nananatiling mahinahon at matatag ang kanyang tono. Umamin ka, alam kong may namamagitan sa inyo ni Orion. Lumalapit ka ba sa kanya para agawin siya sa akin? Ngumiti lang ng bahagya si Cloudy, walang halong pagkukunwari. May namamagitan? Ang dumi naman ng isip mo. Ginagawa ko lang ang trabaho ko at wala akong ginagawang masama. Bakit parang galit na galit ka? Nahuli mo bakit si Orion sa ibabaw ng kama? Lalong namula ang mukha ni Clarice. Parang puputok na sa sobrang inis. Huwag mo kong lokohin. Nakita ko kayong dalawa kung paano magtinginan. Malandi ka at wala kang hiya. Dahan-dahang umiling si Cloudy. Kung nakikita mo ang lahat ng yan, bakit sa akin ka nagagalit? Hindi ko naman kontrolado ang paningin o damdamin ng ibang tao. Ang tawag sa mga naniniwala na mga walang katotohanan ay tsismosa. O baka naman alam mo sa sarili mo na hindi ka talaga mahal ng fiancé mo, kaya takot na takot ka. Anong sinasabi mo? Ako ang mapapangasawa niya. Ako ang pinili niya. Ako ang karapat-dapat sa kanya at mahal niya ako. Karapat-dapat? Tanong ni Cloudy. Hindi naman karapatan ang nakukuha sa pilit o sa panluloko. Ang pagmamahal, kusang ibinibigay, hindi inaagaw. At isa pa, wala akong inagaw na hindi naman para sa akin at wala akong kinukuha na hindi naman kusang ibinibigay. Bakit ka matatakot kung sa tingin mo, sa'yo talaga siya? Ang mga salitang yon ay parang kutsilyong tumutusok sa isip ni Clarice. Hindi direktang umaamin si Cloudy, pero ang ibig sabihin ay malinaw. Kahit anong gawin niya, hindi niya mapipilit ang puso ng iba. Lalong uminit ang ulo ni Clarice. Kitang-kita na ang mabilis na pagpintig ng ugat sa kanyang noo. Tila anumang oras, sasabog na siya. Are you out of your mind? Nababaliw ka na ba? Tigilan mo ko. Don't test my patience. Alam kong may tinatago ka. Kung may masamang mangyari sa kasal namin, ikaw ang magbabayad. Tumingin lang si Cloudy ng diretso sa mata niya. May halong pangahamon pero nananatiling kalmado ang boses. Gawin mo ang gusto mo, pero tandaan mo, hindi mo mapipilit ang isang bagay na hindi nakatakda para sa'yo. At sa huli, ang katotohanan ng laging mananaig. Hindi na nakapagpigil si Clarice. Sa sobrang inis at galit, muli siyang sumugod at mahigpit na hinila ang buhok ni Cloudy. Pero mabilis ang reaksyon ng dalaga. Sa isang iglap, umiwas siya ng bahagya at dahan-dahang inilayo ang sarili. Dahil sa lakas ng hatak at kawalan ng mahahawakan, biglang nawalan ng balanse si Clarice. Napadapa siya ng malakas sa makinis na sahig. Ang kanyang mga palad at tuhod ang unang tumama at bahagyang napadaing siya sa hapdi ng sugat. Nanatiling nakatayo si Cloudy, hindi man lang natinag o nagbago ang ekspresyon. See? Ikaw lang din ang nasaktan sa ginawa mo. Namula ng husto ang mukha ni Clarice, sa sakit sa hiya at sa matinding galit. Walang iya ka. Kasalanan ko ba kung hindi mo kayang panatilihin ang tiwala at atensyon ng taong gusto mo? Kung may dapat kang ayusin, tingnan mo muna ang sarili mo, hindi ang ibang tao. Dahil sa hiya at matinding galit, wala nang maayos na maisagot si Clarice.
Tinitigan lang niya ng masama si Cloudy habang mabilis ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib. Matapos ang ilang sandali, nagsalita ulit si Cloudy ng mahinahon. Now, pwede na ba nating simulan ang pagsusukat ng gown mo, Miss Clarice? Nakangisi niyang saad. Are you sure about this, baby? Sa loob lang ng ilang saglit, nasa 10 beses na siyang tinanong ni Orion kung itutuloy pa rin ba nila ang kasal o kung ipapahuli na nila agad si Clarice at ang ina nito. Tumingin lang si Cloudy sa kanya ng may buong katiyakan at ngumiti ng mahinahon. Trust me, ito ang gusto ko. Hindi na sumagot pa si Orion. Sa halip, lumapit siya at marahang hinalika ng mga labi ng dalaga. Kapapasok lang ni Cloudy sa kwarto ni Orion sa hotel upang siguraduhin na maayos ang lahat bago ang kasal. Lahat ay nakahanda na. Ang bawat hakbang ay pinag-aralan at idinitalye niya ng ilang buwan. Wala nang kulang, wala nang puwang para magkamali. Naghihintay na sila ng tamang oras upang tumungo sa simbahan. You know how much I love you, right? Malambing na sabi ni Orion. Oo naman, ngumiti si Cloudy. Sapat na ang mga salitang yon upang muling maghinang ang kanilang mga labi. 7:00 na ng umaga. Lumabas si Cloudy ng kwarto ni Orion at tumungo sa pasilyo upang pangunahan ang bawat taong kailangan sa kasal at siguraduhing maayos ang paghahanda. Ngunit bago pa man siya makalayo ng tuluyan, may biglang humawak ng mahigpit sa kanyang braso at hinila siya palayo sa pinto ng kwarto. Ano ba? Huwag kang sumigaw. Ani ng isa sa dalawang lalaki, ngunit hindi nagpaapekto agad si Cloudy. Nagsimula siyang magpumigla, sumigaw at lumaban ng buong lakas. San ba niyo ko dadalhin? Bakit ninyo ko dinadaan dito sa exit? Bitiwan niyo ko. Nabanggit pa niya ang mga salitang yon bago mabilis na tinakpan ng malambot na tela ang kanyang bibig upang siya'y mapatahimik. Sapat na ang mga sandaling yon. Narinig niya ang kanilang usapan. Naramdaman ang direksyon ng kanilang paghakbang. At nabanggit niya ng malakas ang daan na kanilang tinatahak. Kahit nakatakip ang bibig at mahigpit ang hawak, nakuha pa rin niyang malaman kung saan siya dadalhin at kung ano ang daan na kanilang tinatahak. Impormasyong alam niyang maririnig at susundan ng mga sarili niyang tauhan na nakabantay sa paligid. Patuloy pa rin siya sa pagpupumiglas habang hinihila ng mga lalaki. Sa kabila ng takip sa bibig, pilit pa rin niyang tinataasan ng boses upang marinig ang sarili at malaman ang tunay na nangyayari. Nang medyo kumawala ng kaunti ang takip, muli niyang sumigaw. Ano ba? Sinong nag-utos sa inyo? Hindi mo na kailangang malaman. Sumunod ka na lang ng tahimik kung ayaw mong mamatay. Bilis, kailangan natin siyang madala bago pa magsimula ang kasal. Ilang hakbang pa lang ang nalalakad nila palabas ng exit, biglang huminto ang lahat. Sa harap nila, may mga anino na mga lalaki nakatayo ng tuwid at nakatutok sa kanila ang mga baril na nakahanda ng paputukin anumang oras. Nanlaki ang mga mata ng humahawak kay Cloudy. Natigilan sila at hindi makagalaw sa kinatatayuan. Ibaba niyo siya kung ayaw ninyong kayong unang mawala sa araw na to. Madiin at walang takot ang boses. Si Dante, ang kanyang pribadong imbestigador at tapat na alalay, kasama ang mga tauhang inihanda niya ng maaga. Namutla ang dalawang lalaki. Huwag kayong kikilos ng masama. Kilala ko ang mukha niyo at alam ko kung sinong nagpadala sa inyo. Dagdag pa ni Dante. Ma'am, ayos lang po ba kayo? I'm fine, Dante. Mabutit nasundan niyo ko. Opo, ma'am. Siniguro namin na malinaw ang tunog ng earpods namin. Good. Itago niyo muna ang mga yan dahil kakailanganin natin sila maya-maya lamang. Yes, ma'am. At ito po ang baril na hinihingi niyo. Thank you. Siguraduhin na hindi sila makakatakas. Dagdag sila sa koleksyon natin. Natawa si Dante. Mukhang hindi na po kailangan ng husgado. Diretso na sila sa bilibid kapag ganito kadami ang ebidensya na hawak ninyo, ma'am. Oo, dahil yun talaga ang plano ko. Ang mabulok sa kulungan ng mag-ina. Dahil kung hindi nila ginulo ang tahimik kong buhay, hindi sana sila makakakilala ng isang Cloudy. Are you sure about this, son? Tumingin si Orion sa kanyang ama nang may buong katiyakan sa mga mata. Yes, Dad. Tumango lang ang daddy lotion niya at dahan-dahang inayos ang kurbata ng anak. Good luck then. Hindi na ako magsasabi kung tama o mali ang desisyon mo dahil alam kong matanda ka na at may sarili ka ng pag-iisip para malaman kung alin ang dapat gawin.
Nasa loob sila ng simbahan. Ang lahat ay maayos at nakahanda. Hinihintay na lang ang pagsisimula ng seremonya. Puno ang buong lugar. Naroon ang mga kamag-anak, malalapit na kaibigan, mga kasosyo sa negosyo at mga kilalang tao mula sa magkabilang panig. Isang marangyat grande ang pagkakaayos ng buong lugar. May mga puting bulaklak na nakapalibot sa buong pasilyo, malalambot na ilaw at mga upuang maayos na nakahanay. Ang mga bisita masayang nagkukwentuhan, nagbabatian at nagtatawanan. Akala ng lahat, ito ang pinakamasayang araw para sa dalawang pamilya. Sa labas naman, papalapit na ang sasakyan ng ikakasal. Nakatayo si Clarice sa loob ng kanyang sasakyan. Inayos ang kanyang napakamahal na damit na pangkasal at ang kanyang pulidong-pulidong ayos. Sigurado siyang sa oras na to, malayo na si Cloudy. Walang makakahadlang, walang makakaalam. Ngunit nang bumukas ang pinto at tumingin siya sa tapat ng simbahan, parang naging bato ang kanyang mga paa. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Doon, kalmado't tuwid ang tayo na naroon si Cloudy. Imposible, paano nangyari to? Bulong ni Clarice sa sarili. Dapat wala siya rito. Sa bukana pa lang, agad na nagtagpo ang kanilang mga tingin. Ang dating kumpiyansa sa mukha ni Clarice napalitan ng takot, habang si Cloudy nakangiti ng may halong panunuya. Surprise, Miss Clarice, panimula ni Cloudy. Agad na sumingit si Safera, nanginginig sa galit. Bakit ka nandito? Paano ka nakawala sa mga tauhan? Tumawa ng mahina si Cloudy. Escape. That was too easy. Simple lang. They are just useless and incompetent. Mamaya, malalaman ninyo kung paano ko nakatakas. Pero sa tamang oras at sa tamang lugar. Lumapit siya ng kaunti kay Clarice. Smile, Clarice. You are supposed to be the happy bride, remember? Huwag mong ipakita sa lahat na kinakabahan ka. Keep that fake smile on your face. Lumayas ka na rito. Wala kang kinalaman dito. Relax. The wedding is not over yet. Nakasaad sa kontrata ko na mananatili ako hanggang matapos ang lahat. You paid me well, so I will finish my job properly. Sayang naman ang bayad ninyo na galing mismo sa pera ko kung aalis ako nang hindi pa tapos. Diba? Sa kabila ng galit, pilit na ibinalik ni Clarice ang ngiti. Nagsimula ang musika. Dahan-dahang naglakad sa pasilyo si Clarice. Ang kanyang damit, maganda at makinang. Nang makarating sa harap, nagsimula ang seremonya. Pagkatapos ng panalangin, dumating ang bahagi ng panata. Hinarap ng pari si Orion. Orion Loshan, do you take Clarice to be your lawful wedded wife? Will you love her, comfort her, honor and keep her in sickness and in health? I do, Father. Hinarap naman ng pari ang babae, tinanong ito. I do, Father. Sagot naman din ni Clarice. Nagpalitan sila ng singsing. Pagkatapos, muling nagsalita ang pari. Ngayon, tatanungin ko kung may tumututol ba sa kasalang ito. Tumahimik ang paligid hanggang sa marinig ang malinaw at matatag na sagot. I do. Lahat ay lumingon kay Cloudy. Agad na tumigil ang musika at pinalitan ng malinaw na recording ang usapan ni Clarice at Safera. Paano kung may makahuli sa atin? Tanong ng ina. Wala nang makakaalam, ma, na itinulak ko siya sa bangin. Siguradong wala na siya. Ang pangalan ari-arian. Lahat ay magiging atin na. Mabuti, paano natin ililipat ang lahat? Sasabihin nating patay na si Cloudy. Kahit si Orion maniniwala, sigurado ako dyan. Dahil magpapapalit ako ng muka. Sa huli, siya ang mapapangasawa ko't lahat ng yaman mapupunta sa atin. Nang matapos ang tunog, tumingin si Cloudy sa kanila ng matalim at nagsalita ng malakas. Narinig niyo ba ng malinaw? Yan ang katotohanan. Yan ang totoong ugali ng mga taong yan. Plano ninyong patayin ako, nakawin ang pagkakakilanlan ko, at agawin ang lahat ng hindi sa inyo. Sumigaw si Safera. Kasinungalingan yan. Gawa-gawa mo lang ang lahat ng yan. Kasinungalingan? O sadyang katotohanan lang na pilit mong itinatago? Dahan-dahan niyang hinubad ang manipis na takip sa muka at ang peklat na idinikit lamang. Sa harap ng lahat, lumitaw ang tunay niyang anyo. Nanlaki ang mga mata ng lahat sa gulat.
Ito ang totoong mukha ko. Ang peklat ay gawa-gawa lang para hindi nyo ako makilala. Akala nyo, wala na ako, patay na ako? Nagkakamali kayo. Baliw ka, nagsisinungaling ka lang. Sigaw ni Clarice habang kumakapit kay Orion. Babe, huwag kang maniniwala. Ako ang tunay. Tiningnan lang siya ng malamig ni Orion. Walang awa, walang paniniwala. Ngumiti ng mapait si Cloudy at ibinato ang mga litrato at dokumento sa gitna ng pasilyo. Tignan niyo ang mga papeles niyan. Lahat yan ay mga patunay. Yan ang nagpapatunay kung sino ang tunay at sino ang nagpapanggap. Ginamit mo ang pangalan ko, Clarice. Ang bahay ko, ang yaman ko. Pero you can never steal my identity forever. Binuksan niya ang malaking screen sa harap. Doon, malinaw na nakita ng lahat ng video kung paano sinasaktan ni Clarice ang sarili para magmukhang biktima. Kasunod nito ay ang paglabas ng doktor sa recording. Aaminin ko po, binago ko ang resulta ng dugo kapalit ng pera mula kay Ma'am Safera. Hindi totoo ang blood type niya dahil ang totoo, type B po siya, sir. Kasunod ang usapan ni Dante at ng doktor na nagpapatunay sa lahat ng sinabi nito. Tumingin si Cloudy sa mag-ina na may matinding diin. Everything you built is based on lies and blood. Akala niyo makakatakas kayo? Today, the game is over. Ako si Cloudy, ang tunay na bride. Ako ang tunay na kasintahan ni Orion Barricosba. At ngayon, magbabayad kayo sa mga ginawa niyo. Napatigil sina Clarice at Safera. Wala na silang maitanggi. Nahuli na sila sa mismong ebidensya sa harap ng maraming saksi. Hindi ako papayag. Sa isang iglap na yon, mabilis na bumunot ng baril si Clarice mula sa ilalim ng kanyang mahabang belo. Napasigaw ang lahat ng bisita. Gagalaw na sana si Orion upang agawin ng sandata. Ngunit mabilis itong itinutok ni Clarice sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang kamay, ngunit matalim ang tingin sa binata. Kung ganito lang din ang mangyayari, mas mabuti pang mamatay ka na, Orion. Kung hindi ka magiging akin, walang ibang magmamay-ari sa'yo. Mamamatay ka na rin kasama ng mga pangarap ko. Tumahimik ang buong paligid, tanging ang mabilis na paghinga at ang daing ng takot ang naririnig. Nanatiling kalmado si Orion kahit nakatutok ang baril sa kanya, habang si Cloudy nanatiling nakatayo sa di kalayuan, hindi natitinag, ngunit handa sa anumang mangyayari. Dahan-dahang nagsalita si Cloudy. Look at yourself, Clarice. This is who you really are. Selfish and desperate. Lumingon si Clarice sa kanya. Ikaw ang dahilan ng lahat ng to. Bakit ka pa bumalik? Bakit hindi ka nalang nanatiling patay? Because what is mine will always be mine. And you can never keep it forever with lies and fear. Sagot ni Cloudy nang walang bahid ng takot. Sige, patayin mo ko. Kung yan ang sa tingin mo, makakapagpasaya sa'yo. But remember, killing me will not erase your crimes. It will only prove to everyone that you are nothing but cold-blooded killer. Nanginginig ng husto ang kamay ni Clarice. Sa isang iglap, parang nagtalo ang kanyang isip at puso. Ang pagnanais na pumatay at ang takot sa kahihinatnan ng kanyang gagawin. Sa likuran, dahan-dahang lumapit si Dante at ang mga tauhan ni Orion nang hindi gumagawa ng biglaang galaw habang nakatingin ng maigi sa bawat kilos ng babae. Kitang-kita ni Cloudy ang dahan-dahang paggalaw ng daliri ni Clarice papunta sa gatilyo. Ngunit bago pa man ito mapindot at maputukan ng binata, mabilis na humakbang si Cloudy at pinaputukan mismo ang hawak na baril ng babae. Tumama ang bala sa katawan ng sandata at kasabay nito natamaan din ang mga daliri ni Clarice. Nabitiwan niya ang baril at tumalsik ito palayo habang hawak ng mahigpit ang kanyang sugatang kamay na nanginginig ng husto. Mabilis na lumapit si Orion upang siguraduhing wala nang maaabot na sandata, habang si Cloudy nanatiling nakatayo ng tuwid. Tumingin siya kay Clarice ng malamig at matatag. Too slow. Akala mo matatapos mo ito sa isang bala? Ang karahasan ay magpapatunay lang kung gaano ka talaga kakasalanan. Napaluhod si Clarice sa sakit, umiiyak at wala ng lakas lumaban. Kagaya ng mami mo, dapat ka lang ding mamatay dahil kayo ang hadlang sa masayang buhay naming mag-ina. Sigaw iyon mula kay Safera
at may sunod-sunod na putok ng baril na umalingaw-ngaw. Si Safera, pinulot nito ang baril na sinipa ni Orion palayo at pinaputukan si Cloudy. Dahan-dahang ibinaling ni Cloudy ang tingin sa kanyang sarili. Kinapa niya ang kanyang balikat, dibdib at tagiliran. Walang dugo at hindi siya natamaan ng anumang bala. Nakahinga siya ng maluwag. Ngunit agad din siyang lumingon kay Safera upang harapin pa rin ang banta. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang matinis na sigaw ang tumagos sa buong simbahan. "Mami!" Mabilis na tumakbo si Clarice patungo sa kanyang ina na bigla na lamang humandusay nang walang buhay sa sahig. Tumama ang bala mismo sa dibdib at puso ni Safera. Agad siyang bumagsak. Walang pagkakataong makahingi pa ng tulong. Nang makita ito ng lahat, napuno ng gulat at takot ang buong lugar. Ang mga bisita na natiling nakatigil sa pwesto. Walang gumalaw sa sobrang bigat ng pangyayari. Ang dating marangyang seremonya, napalitan ng bangungot at kalungkutan. Lumuhod si Clarice sa tabi ng kanyang ina. Niyakap ang walang buhay na katawan nito at humagulgol ng napakalakas. Ang kanyang mga sigaw, puno ng matinding sakit at pighati. "Mami, gumising ka. Huwag mo kong iwan. Tulungan niyo siya. Tulungan niyo kami." Sigaw niya habang nanginginig ang buong katawan at pinupunasan ang dugong umaagos rito. Ngunit walang nagawa ang kahit sino. Dead on the spot si Safera. Ilang sandali pa, dumating na ang mga pulis. Mabilis silang pumasok at sinuri ang sitwasyon. Agad na lumapit si Orion kay Cloudy. Niyakap ito ng mahigpit at tinakpan siya ng kanyang katawan. Dahan-dahang nilapitan ng mga pulis si Clarice. Kahit na umiiyak pa rin ito ng malakas at hindi makapaniwala sa nangyari, hinawakan nila ito ng maayos at ipinasuot ang mga gapos sa kanyang mga pulso. Binasa ng pinuno ng mga pulis ang opisyal na utos nang malinaw sa harap ng lahat. "Sa ngalan ng batas, ikaw ay naaresto sa mga kasong pagtatangkang pagpatay, pandaraya, pagnanakaw ng pagkakakilanlan, pagsasabwatan sa krimen, at paglabag sa batas ng paggamit ng illegal na armas. May karapatan kang manahimik at huwag magsalita ng anumang bagay na maaaring gamitin laban sa iyo sa hukuman." Patuloy pa ring humahagulgol si Clarice habang inaakay palayo ng mga pulis. Ang kanyang pangarap, ang kanyang kasinungalingan at ang lahat ng kanyang plano tuluyang gumuho sa harap ng maraming saksi at kapalit ng buhay ng sarili niyang ina. Tapos na. "You're so brave and I'm so lucky to have you, baby. I love you." Naghinang ang kanilang mga labi. Matapos ang lahat ng gulot pag-aresto, tumahimik muli ang paligid. Ngayon ay sisiguraduhin niyang mabubulok sa bilangguan si Clarice ng napakatagal. Sapat at matibay ang lahat ng ebidensya niyang hawak. Mula sa mga recording, litrato at mga videos hanggang sa mismong pangyayari sa loob ng simbahan. Ang kumpanyang mga lupa, bahay at lahat ng ari-ari ang dapat ay minana niya sa kanyang ina, tuluyan ang naibalik sa kanyang pangalan. Tinulungan siya ng kanyang abogado at higit sa lahat, ang ama ni Orion na buong pusong tumulong upang maayos ang lahat ng dokumento at makamit ang katarungan. Marami mang mabibigat na pagsubok na dumaan, sa huli ay nanatili pa rin silang dalawa. Ang mga pinagdaanan nilang lalong nagpatibay, nagpatatag at nagpalalim ng pagmamahala nila sa isa't isa. Wala na silang ibang inaalala, kundi ang kasalukuyan at ang kinabukasang bubuuin nila ng magkasama.